Isang lalaki ang natulog ng 200 taon. Nang siya'y magising, natuklasan niyang may isang babae na naghihintay sa kanya buong panahon. Ang babaeng demonyo ay nagsabing nais niyang bayaran ang utang na pasasalamat. Siya ay labis na naguguluhan dahil sa kanyang alaala, malinaw niyang pinatay ang Demon King. 200 taon na ang nakalipas, nakatayo si Abel sa harap ng lahat at gamit ang huling piraso ng kanyang lakas, tinapos niya ang paghahari ng Demon King. Ang mundo ay nabalutan ng liwanag, ngunit ang kanyang mga mata ay walang bakas ng init. Pagkatapos, dumating si Roy, ang bayani na nanguna sa kanilang grupo, upang hanapin siya. Sinabi ni Roy na ang mundo ay nasa kapayapaan na ngayon, kaya hindi na kailangan ng kanyang gintong amber na mata. Sa mundong ito, ang kulay ng mata ay nagsasabi tungkol sa kanilang kaugnayan sa mahika. Pula ang mga mata na nagsasaad ng katangian ng apoy, asul ang katangian ng tubig, berde ang hangin, at ang sa kanya ay isang gintong amber na kayang sakupin ang lahat ng katangian. Ang mga mata na iyon ay tanda ng sukdulang kapangyarihan, ngunit kahawig din nila ang mga mata ng lahi ng demonyo. Ipinaliwanag ni Roy na kapag naitatag na ang kapayapaan, hindi maiiwasang magtutunggali ang sangkatauhan sa isa't isa. Pagdating ng panahon, ang mga mata na iyon ay tanging nakikita bilang isang masamang pangitain. Naghanda sila ng isang liblib na villa sa isang isla para sa kanya, umaasang maninirahan siya roon ng tahimik at hindi nakikita. Bumaba ang puso ni Abel sa isang kailaliman, tinusok ng matinding pakiramdam ng pagtataksil. Sa huli, mahinahon siyang pumayag na maglaho sa kanilang paningin, ngunit hindi niya kailanman lalakad sa loob ng magandang kulungan na iyon. Lumakad siya palayo, ngunit wala siyang iningatang galit sa mga dati niyang tinawag na kasama. Ang kanyang galit ay nakalaan para sa mundo, isang mundong walang lugar para sa isang pares ng amber na mata. Sa paglipas ng panahon, siya ay umatras ng malalim sa mga bundok, buong pagkatao niyang inialay sa bawal na pananaliksik. Sa kauna-unahang pagkakataon sa kasaysayan ng sibilisasyon, naging realidad ang mahika ng muling pagkabuhay. Isang patak ng potion ang bumagsak sa kabaong, nagbukas ng daan patungo sa hinaharap. Nais niyang maglakbay 200 taon ang layo. Naniniwala siyang magiging isang bagong mundo ito, isang mundo na tatanggap sa amber na mata. Maingat siyang humiga sa loob ng kabaong at hinayaan ang kanyang kamalayan na lumubog sa mahabang dilim. Makalipas ang hindi alam na oras, isang pagsabog ng lakas ang bumuskas sa takip mula sa loob. Nahirapan siyang tumayo at agad na napansin ang kakaibang pakiramdam tungkol sa kanyang katawan. Maliit at payat ang mga kamay at paa niya, malinaw na katawan ng isang bata. Matapos ang mahabang panahon na hindi nagamit, pansamantalang naging mahirap kontrolin ang kanyang kapangyarihan. Parang nagtagumpay ang muling pagkabuhay. Ito ang mundo 200 taon sa hinaharap. Ang kanyang kaluluwa ay nanirahan sa katawan ng isang batang lalaki. Pagkatapos ng 200 taon, wala nang makakaalala kung ano ang hitsura niya. Sa sandaling iyon, isang mahina ngunit hindi mapagkakamaling presensya ang nagbigay sa kanya ng agarang alerto. Ito ang aura ng lahi ng demonyo, unti-unting lumalapit sa kuweba. Mahinang hakbang, isang babae marahil. Paano niya nagawang makalusot sa harang? Totoo bang napabayaan na ng husto ang harang sa loob ng 200 taon? Sa katawan na ito, hindi niya alam kung gaano kalakas ang tunay na kaya niyang gamitin. Bahagyang binuksan ang pinto. Ang panandaliang sandaling ito ang kanyang tanging pagkakataon. Pinagsama niya ang kanyang mahika, determinado na umatake muna gamit ang lahat ng kanyang makakaya. Nabuo ang liwanag sa kanyang palad, ngunit natigil ito sa mismong sandaling siya'y magpapalabas nito. Pilit niyang pinigil ang spell na halos makalabas na, nakatayo sa pintuan ng isang payat na dalagang babae. Ang mukha niya ay puno ng gulat, hindi ng amber. Kulay ng kanyang mga mata ay malinaw na parang tubig na asul. Isang tao, paano niya maaaring napasok ang hadlang para makarating dito? Bumagsak sa lupa ang basket na hawak ng babae ng may kalabog. Bumagsak siya sa kanyang mga tuhod. Biglang napuno ng luha ang kanyang mga mata, dumaloy pababa sa kanyang magagandang pisngi. Sabi niya na matagal na niyang hinihintay ang araw na ito. Labis na nagulat si Abel. Wala siyang alaala tungkol sa babaeng nakatayo sa harap niya, ngunit nang makita niyang panasa niya ang kanyang mga luha, biglang pumasok sa kanyang isipan na 200 taon na ang nakalipas, inawitan niya ang isang batang demon niyang babae. Maaari pa rin niyang marinig ang galit na protesta ng kanyang kasamahan na umaalingaw sa kanyang isipan, ngunit pinrotektahan niya pa rin siya. Noong panahong iyon, pinunasan niya ang kanyang mga luha sa parehong paraan. Hindi niya maiwasang mapansin na hindi nagbago ang kanyang maluhaluhang ugali. Kaya't lumaki na rin ang batang demonyong iyon. Binanggit niya ang pangalan na halos nakalimutan na niya, Lilith. Niyakap ng mga luha ang kanyang mukha, ngunit ngumiti siya, pinatutunayan na siya nga si Lilith. Sabi niya na ginugol niya ang mahigit 100 taon na hinahanap siya upang maibalik ang kabutihang ipinakita niya sa kanya. Nang matuklasan lamang niya ang kinaroroonan ng kanyang reinkarnasyon, dito siya nagtungo. Nang siya ay tumayo, napagtanto ni Abel na hanggang dibdib lang siya nito. Ngumiti siya ng may panghihinayang, napagtanto kung gaano kaina ang kanyang barrier, ngunit mas nag-alala siya sa bagay na ito. Hindi na ang kulay ng kanyang mga mata ang amber na naaalala niya. Noon ay para ito sa kulay ng kanyang kaluluwa. Tunay bang nakalimutan na niya ito, hindi nagbigay si Lilith ng paliwanag. Sa halip, itinaas niya ang kamay at tinanggal ang maskara mula sa kanyang mga mata. Dalawang manipis na asul na bilog at ganap nang nagbago ang kulay ng kanyang mga mata, naibalik ang kanyang mga mata na kulay amber. Inilabas niya ang dalawang kulay na contact lens. Nakatayo si Abel na walang salita, isang alon ng magkahalong emosyon ang bumalot sa kanya.
Noong nakaraan, hindi mabilang nabuhay ang Nolamo ng digmaan dahil sa kulay ng kanilang mga mata. Maraming dugo ang Nolasog dahil sa isang bagay na kayang ayusin ng dalawang manipis na disc. Nilagyan ni Lilith siya ng isang mainit na scarf, hinayla siya mula sa kanyang mga pag-iisip. Naghanda siya ng bahay sa malapit at balak siyang dalhin mula sa yelong kuweba na ito. Nang lumabas sila sa kuweba, isang mapait na hangin ang dumaan sa kanilang mga mukha. Tumingin siya sa malayong nayon. Maiisip lang niya kung gaano siya katagal naghihintay para sa araw na ito. Ang bagong tahanan ay puno ng mga bagay na hindi pa niya nakikita noon. Ang nagliliwanag na ilaw ng bombilya ay partikular na nagpasimula ng kanyang kuryosidad, ngunit mas lalo pang pinainit ng pribadong silid-aklatan ng kanyang puso. Alam ni Lilith na ang pagbabasa ang kanyang pinakamahalagang hilig at ito rin ang pinakamabilis na paraan upang maunawaan ang bagong panahon na ito. Taos-pusong nagpapasalamat siya. Sa kabila nito, 200 taon na ang nakalipas, ang mga libro ay napakahalaga at bihira. Siya ay nagpakalunod sa dagat ng mga libro, sinusubukang unawain ang hindi pamilyar na bagong mundong ito. Ayon sa mga teksto, karamihan sa enerhiya sa panahong ito ay nagmula sa mga batong mahika. Ang pagproseso ng mga batong mahika ang nagdulot ng isang malakas na pag-angat sa sibilisasyon. Kahit ang mga bombilya ay pinapagana ng enerhiya mula sa mga mahikang bato. Inisip niya na siguro madali lang ang buhay ng mga mangkukulam sa panahong ito, ngunit unti-unting nawala ang ngiti niya habang nagpatuloy sa pagbabasa. Ang ipinapakita ng mga libro ay ikinagulat niya. Malubhang bumaba ang kalidad ng mahika. Ngayon, ang mga tinatawag na makapangyarihang spell ay mga uri ng spell na alam na ng bawat bata noong panahon niya. Mas masahol pa, ang mga libro ay hayagang nagdokumento ng mga ro ng spell na puno ng mga mali. Ang pagsasanay gamit ang mga metodong ito ay magdadala lamang sa kabiguan o mas masahol pa, sa pagsabog. Ang mundong ito sa hinaharap ay nakagawa ng malaking hakbang sa teknolohiya, ngunit ang mahika ay bumaba sa isang nakalulungkot na pagbagsak. Bigla na lamang may narinig na ingay mula sa labas ng pinto, hindi kay Lilith. Hindi pamilyar ang presensya at wala si Lilith sa paligid. Bumulaga ang pinto ng malakas. Isang batang may sipon ng sumilip, nakangiti, tanong niya kung siya ba ang maliit na kapatid ni Lilith. Naguguluhan si Abel. Anong klaseng usapan ito ng batang ito? Ang batang nagngangalang Ted ay matayog ang pag-aangkin na balak niyang gawing alipin si Abel. Nakaramdam si Abel ng isang alon ng kawalang magawa at pag-asa. Batay sa mamahaling kasuotan, malinaw na nagmula ang bata sa angkan ng mga may lupa. Tahimik niyang tinanggihan ang tinatawag na karangalan, ngunit nagsimula siyang mangulit at magreklamo, nangangatwiran ng malakas at matyaga na wala nang magagawa si Abel kundi sumang-ayon. Lumampas sa kanyang hangganan, nagpa siya si Abel na paalisin ang bata sa pinakadirektang paraan na posible. Binalaan niya ang bata na huwag siyang makipag-ugnayan at sinadyang ipakita sa kanya ng malinaw ang kulay ng kanyang mga mata. Talagang nagulat ang bata. Akala ni Abel ay naging epektibo ang kanyang plano, ngunit biglang sumabog si Ted sa malakas na tawa. Nagalit siyang masaya na ito ang kauna-unahang pagkakataon na nakita niya ang alamat na amber ng mga mata. Hindi maintindihan ni Abel kung bakit hindi natakot ang bata. Biglang dumating ang isang mas matandang lalaki upang pigilan ang kanyang nakababatang kapatid. Siya ang nakatatandang kapatid ni Ted, si Boss, na pinagsabihan si Ted dahil sa pagpasok sa bahay ng iba. Ngunit hindi mapigilan ni Ted na ituro si Abel, sabik na ibahagi ang kanyang natuklasan. Nang makita ang amber na mata ni Abel, tila naintindihan ni Boss. Binanggit niya na mataas ang papuri ni Lilith sa kahangahangang talento ng kanyang kapatid, ngunit halata ang bahagyang pagkadismaya sa kanyang mga salita nang makita niya mismo ang katotohanan. Si Ted ay lumapit upang ipaliwanag na ang mga amber na mata na parang sisiw ay nangangahulugang hindi niya kayang mag-adapt sa anumang uri ng mahika. Nagulat si Abel sa loob. Ito ang kabaligtaran ng lahat ng kanyang alam. Ang mga amber na mata ay nangangailangan ng masigasig na pagsasanay upang maabot ang kanilang buong potensyal, ngunit kapag na-master na, maaari nilang kontrolin ang makapangyarihang magic ng bawat katangian. Noon, ang kapangyarihang iyon ay nagdudulot ng inggit, ngunit nag-uutos din ng malalim na paggalang. Pinagalitan ni Boss ang kanyang kapatid sa pagsasalita ng ganito kaser, ngunit sinundan niya ito ng sarili niyang salita. Nabanggit niya na sa mga panahong ito, pwedeng mamuhay ng masaya ng walang kahit anong mahika, at ipinahiwatig na aalagaan si Abel ng naaayon sa kanyang katayuan. Nainis si Abel sa loob. Pinag-uusapan siya bilang isang taong walang silbi. Hinikayat ng Boss ang kanyang kapatid na umuwi at magprakti ng kanyang mahika. Bago umalis, hindi napigilan ni Ted na tumingin muli para tuksoin ang mga mata ni Abel na parang sisiw. Nakatingin si Abel sa pinto habang nagsara ito ng mariin at nakaramdam siya ng isang alon ng nakakatawang kawalang sigla. Sa sandaling iyon, bigla niyang naintindihan ang kasaysayang kanyang kamakailang binasa. Matagal nang nasa kapayapaan ang mundo. Ang lahi ng mga demonyo ay unti-unting nawala sa malayong kasaysayan. Ang mga amber na mata na dati ay sumasalamin sa mga demonyo ay hindi na natural na nagdudulot ng takot. Sa isang mapayapang panahon kung saan ang pangkalahatang antas ng mahika ay bumaba na, ang mga mata na ang halaga ay nakikita lamang sa pamamagitan ng matagal na pagsasanay ay naging katatawanan. Mula sa pagiging inuusig noon hanggang sa pagtawanan ngayon, ang simpleng, pangkaraniwang buhay na kanyang minimithi ay tila hindi kailanman makakamtan. Biglang bumalik si Lilith, tinangay siya mula sa kanyang pag-iisip. Nakikita ang suot niya, agad na naintindihan ni Abel ang kanyang hanap buhay. Ngumiti si Lilith at nagtanong kung bagay ba ito sa kanya. Naramdaman ni Abel ang bahagyang init na umaakyat sa kanyang pisngi at tapat na sinagot na oo, ganoon din ang kanyang kalituhang nawala. Naiintindihan niya kung bakit kailangang itago niya ang mga amber na mata na iyon.
Sa loob ng mahigit 200 taon, ganap nang nagbago ang kahulugan ng Amber ng mga mata, lalong naging malungkot ang itsura ni Lilith. Ikinwento niya kung paano bumaba ang antas ng lahi ng mga demonyo sa loob ng 200 taon na iyon. Mula nang matalo ang hari ng demonyo ng mga bayani, pinaghahanap at pinuksana ng mga tao ang mga natitirang demonyo, at kitang-kita rin ang pagbagsak ng antas ng mga mangkukulam. Inamin niya ang kanyang mga salita, nagdadalamhati na kahit ang katotohanan tungkol sa kapangyarihang nakatago sa mga mata niyang parang Amber ay nakalimutan na. Pagkatapos ay tinanong niya siya ng isang bagay, biglaan, kung bilang isang kasapi ng lahi ng demonyo, may galit ba siya sa mga tao at sa kanya. Ngumiti si Lilith ng banayad at marahang tumango. Naalala niya kung paano siya inalay niya ang sarili para protektahan siya noong bata pa siya, palaging kasama niya sa paglalakad. Hindi lang siya tinuruan ng mahika kundi pati na rin kung paano mabuhay sa gitna ng mga tao. Umupo siya at may tahimik ngunit matatag na determinasyon, ipinaabot ang mga damdaming matagal na niyang itinatago. Inamin niya na matagal na siyang labis na nagmahal sa kanya. Pagkatapos ay humingi siya ng pabor. Sa banyo na puno ng singaw, maingat niyang pinunasan ang likod niya. Napansin niya, medyo naiilang kung ano ang maaaring ipahiwatig ng ganitong eksena. Tawa lang siya ng mahina, sinabing sa itsura niyang bata, hindi talaga siya nakakumbinse. Sa kabila nito, ang makita lang bilang isang babae sa kanyang paningin ay sapat na upang mapasaya siya. Noong gabing iyon, magkasama silang natulog sa iisang kama. Ito ang kauna-unahang pagkakataon sa loob ng 200 taon na makatulog siya ng malalim at walang panaginip. Sa mga sumunod na umaga, sabay silang nagsasaluhan ng agahan. Sa mga araw, siya ay lubos na nag-aaral mula sa mga aklat, nilulunod ang sarili sa kaalaman ng panahong ito. Ngunit tuwing hapon, ang kapayapaan ay marahas na binabaliwala ng isang hindi inaasahang bisita. Si Ted, anak ng Noble, ay parating pumasok ng walang palem, humihingi ng kaibigan sa laro. Wala siyang oras sa mga bata at palaging nag-iisip ng paraan para makalayo. Isang araw, direktang lumakad siya sa bintana at bumato ng isang simpleng spell. Sa nakabibinging titig ni Ted na nakabuka ang bibig, siya ay banayad na tumalon papunta sa bubungan ng kapitbahay. Hindi man ito kasing lakas ng dati niyang kakayahan, sapat na ito upang humanga. Agad na naalab ang mapagkumpetensyang espiritu ni Ted. Sinubukan niyang gamitin ang sarili niyang mahika at tumalon palabas ng bintana. Ang kanyang katawan ay nanghihina at hindi matatag, halos hindi makaalis sa lupa. Ang kanyang mahika ay sumabog ng walang kontrol at walang pigil. Agad na naintindihan ni Abel ang problema. Ganito ang kontrol na iyon ay hindi kailanman maaaring mapanatili. Tiyak na naubos ang mahika ni Ted. Sumigaw siya at bumagsak sa mga palumpong sa ibaba. Bumaba si Abel para tingnan siya. Ngunit biglang sumugod si Ted na may hiya at galit. Sinugod siya ni Abel na bahagyang tinapakan ng likod niya at ginamit ito bilang pananda para tumalon palayo. Diretsyong bumangga si Ted sa pader. Nakikita ang batang nakahawak sa ilong niya sa sakit, naisip ni Abel na kaya nitong tumanggap ng tama. Sa 20 taon ng pagsasanay, maaaring maging isang mahusay na mago siya. Galit na galit si Ted dito, inakusahan ng kanyang alalay na may lakas ng loob na magsalita sa kanya ng ganito. Maingat na tinanggihan ni Abel na siya ay isang tagasunod, ngunit biglang pumasok sa isip niya ang isang ideya. Agad niyang binago ang kanyang sagot, sinabing handa siyang maging tagasunod ni Ted sa huli. Naging masaya si Ted, pero sinabi ni Abel na may isang kondisyon. Naalala niya ang mainit na scarf na ibinigay ni Lilith sa kanya. Sinabi niya kay Ted na kung makuha niya ang scarf bago magtakip silim, buong puso niyang kikilalanin si Ted bilang kanyang nakatatandang kapatid. Naisip ni Ted na madali lang ito at agad na pumayag. Ngunit may sariling plano si Abel. Dahil nga sa araw-araw niyang pagbibigay ng oras sa pagbabasa, mas mainam na gamitin na lang niya ito bilang isang mahusay na kasangga sa pisikal na pagsasanay. Lumapit si Ted na puno ng matinding determinasyon. Umakyat si Abel sa bubong. Agad nitong pinasigla ang kompetisyon ni Ted ng higit pa. Sumugod din siya sa isang tulak at magulo siyang bumangga sa pader. Nagtago si Abel ng isang ngiti sa loob. Malaki ang agwat nila, pero muling sumubok si Ted at sa pagkakataong ito, nakalusot din siya. Nagsimula na siyang tumugis ng seryoso. Medyo nabilib si Abel dito. Sa pagkakataong ito, hindi ginamit ni Ted ang mahikang pampalakas. Umaasa siya lamang sa kanyang sariling pisikal na kakayahan. Habang umiwas si Abel sa kanya, mahinahon niyang tinimbang ang kanyang humahabol. Karaniwang itsura, at hindi siya mukhang masyadong matalas. Walang bakas ng katalinuhan sa kanya. Ang tanging may pagmamalaki ay ang kanyang pagtitiis at walang sawang pagpupursige. Muling nawala ang balanse ni Ted sa bubong at bumagsak ng malakas. Nais niyang malaman kung bakit hindi man lang napapagod si Abel. Sinasadyang tinanong ni Abel kung naghahanap lang siya ng dahilan para sumuko. Tulad ng inaasahan, ang mga salitang iyon ay nagpasimula kay Ted na muling tumakbo pabalik sa laban. Ngunit sa paningin ni Abel, napakabagal ng kanyang mga galaw. Sa huli, tuluyang nauubos na si Ted, bumagsak ng pawis na pawis. Gayunpaman, ang katotohanang nakalipas siya ng 20 minuto ay higit pa sa inaasahan ni Abel. Nagpasya siyang bumalik sa kanyang silid-aralan, handang tapusin na ang kabalbalan na ito. Ngunit habang dumaan siya sa bintana, nakakita siya ng hindi inaasahang sulyap kay Lilith. Nasa loob siya, nakikipag-usap kay Batang Boss. Maingat na nag-cast si Abel ng isang spell para pabilisin ang kanyang pandinig. Narinig niya si Lilith na magalang ngunit matatag na tinanggihan ang anumang inalok ni Boss. Agad na nagalit si Boss, sumisigaw tungkol sa kung ano ang maaaring kulang sa kanya. Mukhang ang isang marangal na batang master na may ganitong kainang pagkatao ay karaniwang ang tipo na nahihirapang tanggapin ang pagtanggi mula sa isang babae.
Ngunit tahimik na ipinaliwanag ni Lilith na walang kinalaman ang pagtanggi niya sa hindi pagkakasya. Ito ay dahil lamang sa ang puso niya ay pagmamay-ari na ng iba. Ang mga salitang iyon ay napilitan even si Abel na nakikinig sa labas na tumigil sandali. Nakangising nakanganga si Boss. Tinanong niya kung ang taong iyon ay ang kanyang kapatid na si Abel. Tumahimik si Lilith sandali. Pagkatapos ay ngiti niya, inamin niyang iyon nga. Lubos na nagulat si Abel, isang bagyong emosyon ang sumiklab sa loob niya. Boss ay nanginginig sa galit, binabato siya ng mga mura, tinatawag siyang walang hiya, naisip na nahulog siya sa sariling kapatid. Nang marinig ang salitang walang hiya, naging napakalamig ng tingin ni Abel, sa kabila nito hindi siya talaga kapatid ni Lilith. Pero ang panlabas na pagkakakilanlan bilang magkapatid ang pinakamaginhawang panakip butas na meron sila sa ngayon. Hindi masaya ang mga masasakit na salita ni Boss, ngunit ni-reject lang siya ng diretso. Ang kahabag-habag niyang kalagayan ang nagpasya kay Abel na tumingin na lang sa kabilang banda. Mula noon, naging palagi ng bayang nakasunod si Ted kay Abel. Ang paglalaro kasama ang batang mayaman ay naging bahagi na ng kanyang araw-araw na gawain. Matapos ang ilang araw ng pagmamasid, napansin ni Abel na kahit na may ningges na mata si Ted na angkop sa magic na may atribusyon ng apoy, kulang siya sa masalimuot na pag-iisip na kailangan para sa mga mataas na antas na elemental na spell. Hindi niya talaga taglay ang likas na talento sa pagbasa at paggawa ng mga ron sa isang iglap, pero natuklasan din ni Abel ang isang kakaibang uri ng talento sa kanya. Pagdating sa mahika ng pagpapalakas ng katawan, may kamanghamanghang likas na pakiramdam at talento si Ted. Muling bumulusok si Ted sa kanya ng puno ng sigla. Napansin ni Abel na sa loob lang ng ilang araw, may malinaw ng pag-unlad ang bata. Sa sandaling iyon, nakita sila ni Boss sa pamamagitan ng bintana, nakatutok ng matigas ang tingin sa dalawang tao sa bubong. Hinayaan ni Abel na mapalampas ang kamay ni Ted at sinabing napakabagal ng kanyang mga galaw. Nadulas si Ted sa bubong, dumudulas sa nyebe ng malayo. Bumangon siyang muli, puno ng inis sa mukha, pero nadulas ang paa niya at tuluyang nawala ang balanse. Sumigaw siya habang bumaba sa gilid at tinamaan ng malakas sa lupa. Biglang napaiyak si Ted. Agad na bumaba si Abel, sinuri ang sitwasyon at pinaghihinalaang may bali. Nagsimula siyang mag-cast ng magic panggaling, ngunit sa sandaling iyon, dumating si Base na umaatungal. Hinaampas niya si Abel ng buong lakas. Yumuko siya sa tabi ng kanyang kapatid, sinabing gagawin niya mismo ang mahikal na paggaling. Medyo nagulat si Abel, maaari bang may hindi kulay abo na mata ang makakagawa ng mahika ng paggaling, ngunit ang berdeng ilaw na mahika na umaangat sa mga kamay ni Boss ay nagpatingkad sa mga mata ni Abel. Mukhang kahanga-hanga ang itsura sa ibabaw, ngunit lalong lumakas ang sigaw ni Ted ng sakit. Agad na naramdaman ni Abel na may mali ng malalim. Ang tamang paggaling ng buto ay parang pagtatayo gamit ang mga blok, palaging nagsisimula sa malalaking pundasyon. Pero ginagawa ni Base ang kabaligtaran, pinipilit ang malalaking piraso sa maliliit. Wala itong higit pa sa isang panlabas na ilusyon ng pagkumpuni. Ang panloob na estruktura ay ganap na magulo. Ang ganitong pagkakadikit ay magdudulot ng malubhang kapahamakan. Agad na tinawag ni Abel na kailangan ng doktor na gamutin siya agad, ngunit sumugod si Boss ng galit. Hindi karaniwang tao ang dapat magbigay sa kanya ng utos. Inakusahan niya si Abel na siya ang responsable sa pagbagsak ni Ted at itinuro na si Ted ay isang maharlika, ang iginagalang na ikalawang anak ng pamilya ng Lambert. Paulit-ulit niyang binastos si Abel, tinawag siyang basura mula sa probinsya na may inferior na mga mata. Ipinahayag niyang hindi niya papayag ang makaligtas ang sinumang makakasira sa dangal ng kanyang marangal na pangalan. Nakalabas na ang kanyang Lawnsword at naghamon si Base sa isang duel. Napatigil si Abel sa lugar na puno ng pagod na pagtanggap dahil nakahiga pa rin si Ted na umiungol sa sakit. Hindi ang pinakamatalinong hakbang ang makipaglaban ngayon, pero ang gulo ay nakatawag ng mga manonood kaya mas naging mahirap pang kontrolin ang sitwasyon. Wala siyang magagawa kundi tanggapin ang hamon. Inilathala ni Boss ang mga patakaran at maluwag na inalok siyang magbigay ng handicap. Tinanggihan ni Abel ang kanyang kabutihang loob, gusto na niyang tapusin ito agad. Ang mapaghimagsik na walang pakialam na iyon ang huling straw sa pasensya ni Boss. Humiyaw siya ng galit at inilabas ang kanyang pinakapanghuling teknik. Isang spell na tinatawag na Windcleave ang pumutol sa hangin ng napakalakas. Lumiko si Abel ng walang kahirap-hirap. Hatiin ng atake ang malaking puno sa likod niya ng dalawa. Maingat niyang tinasa, sapat na ang lakas, ngunit napakabilis ng casting speed nito. Noong nakaraan, halos walang makakatugon sa ganitong bilis maliban sa kanya. Ngunit malinaw na hindi ganito kalakas ang kalaban sa harap niya. Dapat nasa espada na iyon ang sagot. Natawa ng mapagmataas si Boss, tinanong kung hindi pa niya nakita ang isang gamit na pang mag-aike noon, ipinagmalaki ang lakas ng espada, sinabing makakatulong ito sa paggawa ng mga spell. Muling pinukol niya ang espada, nagsimula ng isang matinding atake. Sa pagkakataong ito, napansin ni Abel ang mga ron sa talem. Lahat ng bagay ay nagkaisa sa isang saglit. Tumalon si Base ng mataas sa hangin, nakatuon na mapagtagumpayan siya sa pamamagitan ng lakas. Tanging naramdaman ni Abel ang labis na pagod. Sa isang simpleng sulyap, napawi niya ang matinding atake gamit ang kanyang kamay. Halatang nabigla si Boss. Naiintindihan na ni Abel ngayon, ang mga kagamitang mahika ang pangunahing sanhi ng pagbagsak ng mga mago. Ang labis na pag-asa sa maginhawang panlabas na kagamitan ay nag-alis sa mga tao ng kakayahang mag-isip ng mag-isa. Nagpasya siyang tapusin na ang kabalbala na ito at ipakita sa lalaking ito kung ano ang tunay na kapangyarihan. Pinag-isa niya ang kanyang konsentrasyon at muling nabuo ang parehong hangin na hiwa sa kanyang mga kamay, ngunit ang laki at lakas nito ay sobrang layo sa dati.
Wala nang makaliligtas si Boss sa nakasisilaw na bagyong hangin. Pinagpag niya, bumagsak sa lupa ng nakabaluktot at iyon ay si Abel na nagpipigil pa rin. Ayaw pa rin sumuko ni Boss, nagsusuka ng mapait na paninirang puri. Bigla na lamang lumitaw ang isang piraso ng palda nang walang paunang babala sa harap niya. Biglang tinadyakan ni Lilith ang kanyang mukha. Muling napaatras si Base. Ang boses ni Lilith ay kasing lamig ng yelo. Mabagal niyang sinabi na kaya niyang palampasin ang mga paninirang puri sa kanya pero hindi niya papayag ang ipagpatuloy ng sino man ang paninirang puri kay Ginoong Abel. Tiningnan niya siya mula sa itaas, puno ng malamig na babala ang mga mata. Natakot ng husto si Base sa biglaang kasamaan. Wala nang ibang magagawa si Abel kundi tawagin si Lilith at pigilan siya. Inihayag ng doktor na kailangang magpahinga si Ted ng kalahating taon. Nadurog ang puso ni Abel sa sahig. Para sa isang masiglang batang tulad ni Ted, walang iba kundi pagkakakulong iyon. Nakatayo sa labas ng bintana, nakinig si Abel sa diagnosis, nakakunot ang noo. Napakatagal ng 6 na buwan. Matapos matulog ni Ted, isang magic circle ng teleportasyon ang biglang lumitaw ng tahimik. Lumabas si Abel, determinado na makialam ng mas direkta. Dati niyang planong subukan ng mga pamantayan sa medisina ng panahong ito, ngunit ngayon ay iniwan na niya ang ideyang iyon. Nag-ipon ng mahika sa kanyang mga kamay, niyayakap ang mga sugat ni Ted. Una, tinanggal niya ang bawat bakas ng mahika ni Boss. Pagkatapos, gamit ang mas pino pang paraan, pinagdugtong niya ang mga buto at pinalakas ang paggaling. Sa kabila nito, tahimik na nakatulog si Ted habang nakatingin sa kanyang natutulog na mukha, naramdaman ni Abel ang isang malakas na alon ng pagkakasala na bumalat sa kanya. Bago siya umalis, mahinang-mahinang nagsabi siya, pasensya na. Kinabukasan, binuksan ni Abel ang pinto at nakita si Boss na nakatayo roon na walang buhok. Halos hindi niya makilala, nag-aalangan niyang tinawag ang pangalan nito. Agad na sumabog si Boss na parang naipit, nagngangalit sa galit, ngunit sa sumunod na segundo, tinanggap ng likod ng kanyang ulo ang isang matibay na suntok. Siya ay ang kanyang ama, si Ivan. Naupo siya sa isang tuhod at humingi ng tawad sa kabobohan ng kanyang anak. Hindi maintindihan ni Boss kung bakit yumuko ang kanyang ama sa isang karaniwang tao. Wala siyang ibang ginawa kundi ang maging nakababatang kapatid ng kanilang katulong. Dahil sa mga salitang iyon, tinamaan siya ng isa pang suntok mula sa kanyang ama. Sa wakas, ibinunyag ni Ivan ang katotohanan. Hindi iyon dahil nag-hire ang kanilang pamilya kay Lilith, kabaliktaran nito. Si Lady Lilith ang nagpasahod sa buong pamilya nila mula pa noon. Nakatayo si Boss nang nakabaon sa lupa, wasak ang buong pananaw, at sa wakas ay naintindihan ni Abel. Matagal nang palaisipan sa kanya ang tanong na ito, at sa wakas ay nasagot na ito. Matagal na niyang iniisip kung bakit nananatiling nakatago si Lilith, isang mataas na ranggong demonyo. Nalaman na ito ay ang karunungan sa over sa pag-iral ng lahi ng demonyo na naninirahan sa lipunan ng tao, na sa harap ay nagkukunwaring masoner ang alipin, habang tahimik at mahusay na ginagamit ang kapangyarihan ng mga may lupa sa likod ng mga eksena. Pagkatapos doon, nawala si Boss sa bayan. Sabi-sabi, pumunta siya sa isang nangungunang paaralan ng mahika upang mag-aral. Pinaglapit ni Ivan si Ted at ikinwento ang nakaraan. Noong bata pa si Ivan, inatake siya ng isang halimaw sa gubat. Si Lilith ang dumating na parang isang banal na nilalang at iniligtas ang kanyang buhay. Pagkatapos, sinuportahan niya siya sa maraming paraan at tinuruan siya ng kaalaman sa mahika. Kahit ano pa man ang kanilang formal na ugnayan, siya ang tagapagbigay ng tulong at kapitbahay na labis niyang iginagalang. Sinabi niya kay Ted na makipagkaibigan ng maayos sa magkapatid na iyon. Ngumiti si Ted at pumayag siya. Matagal na niyang itinuturing si Abel bilang kanyang pinakamalapit na kaibigan. Noong hapon, pumasok si Ted sa silid-aralan ni Abel gaya ng dati, ngunit sa pagkakataong ito ay tinawag niya si Master na may nakangiting ngiti. Lumingon si Abel na may buntong hininga, nagtataka kung anong plano ang naisip ng bata ngayon. Lumipas ang 2 taon sa gitna ng pagtatalo at tawanan. Isa ito sa mga bihirang panahong pahinga sa kanyang mahabang buhay. Unti-unting naging pamilyar si Abel sa mundong ito na 200 taon ang lumipas at si Ted ay nawala na ang kabataan, ang kanyang mahika ay umunlad ng kahanga-hanga. Ngayon ay marunong na siyang magpasa ng apoy na may tunay na kasanayan at ang lakas nito ay hindi basta-basta pwedeng baliwalain. Tumingin si Abel sa kanya na may ngiti ng tunay na paghanga. Inimbitahan ni Ted si Abel na sumali sa pagsusulit bukas at nag-alinlangan si Abel sa imbitasyon. Pumunta siya kay Lilith at tanong kung bakit kailangan pang pumasok sa paaralan ng isang taong nakatayo na sa pinnacle 200 taon na ang nakalipas, ngunit sumagot si Lilith ng matigas. Kung hindi siya mag-aaral sa akademya, paano niya balak kumita ng pera? Sabi niya na magiging adventurer siya tulad ng dati, pero ipinaliwanag ni Lilith na ang propesyon ng adventurer ay tinanggal na 10 taon na ang nakalipas. Sa panahon ng kapayapaan, isang propesyon na walang layunin. Itinuro niya na kung nais niyang magtrabaho sa anumang larangan na may kaugnayan sa mahika, kailangan ng formal na edukasyon. Pagkatapos ay idinagdag niya na may nakakatawang ngiti kung talaga bang nais niyang gugulin ang kanyang mga araw bilang alaga niya. Ang mga salitang iyon ang tuluyang nagpabigay sa kanya at pumayag na kunin ang pagsusulit. Kinabukasan, masigasig siyang pinangunahan ni Ted sa mga pinto ng nangungunang akademya ng mahika sa kaharian. Sa kabila ng malalaking pinto, sumunod sa kanila ang mga bulong at mapanuyang tingin na parang mga anino. Ang mga estudyanteng nakasunod sa likod nila ay nag-uusap tungkol sa kanyang hindi magandang mata nang hindi man lang nag-aalala na pabulaanan ang kanilang mga boses.
Pinagtatawanan nila kung gaano kababa ang tingin sa paaralan na pumayag na makapasok ang isang katulad niya sa entrance exam. Akala ni Abel na napakababa ng ugali ng mga batang noble, pero si Ted sa tabi niya ay galit na sinusuportahan siya. Biglang isang malino at matalim na boses ng babae ang umalingaw-ngaw at pinatahimik sila. Inakusahan niya silang nagsama-sama para suran ng isang tao sa likod ng kanilang likod, isang asal na hindi karapat-dapat sa mga may lupa. Lumingon si Abel at nakita ang isang kilalang simbolo na kumikislap sa dibdib ng babae. Pakiramdam niya ay nakita na niya ang simbolong iyon dati sa isang lugar. Matapang na tinanong ng mga nagpasimula kung sino siya at itinaas ng babae ang ulo habang ipinakikilala ang sarili. Ang pangalan niya ay Alisa at ang kanyang layunin ay maging isang dakilang mangkukulam na ang pangalan ay aawitin sa kasaysayan. Tila hindi maiiwasan ng isang banggaan. Gusto ng iba na turuan ng mapagmataas na kandidato sa pagsusulit na ito ng leksyon. Tahimik na umatras si Alisa at pagkatapos ay kumikislap ang isang tibak. Ang matalim na dulo ng kanyang espada ay nakatutok ng diretso sa kanila, malinis at mabilis ang galaw. Napansin ni Abel na kahanga-hanga ang kanyang kasanayan sa espada. Sinabi ni Alisa ng malamig na tono na lumayo sila sa kanyang paningin. Ang mga nagpasimula ay umatras ng nahiya, nagbanta para mapanatili ang kanilang dangal habang umaalis. Naramdaman ni Abel na dapat niya siyang pasalamatan kaya tinawag niya siya para pigilan siya. Hindi siya huminto, kaya hinawakan niya ang kanyang kamay upang pigilan, ngunit pinagsabihan niya ito ng matalim na palo. Sinigaw ni Alisa si Abel na isa lamang siyang karaniwang tao at walang karapatang hawakan siya. Malinaw niyang sinabi na kinamumuhian niya ang mga taong nagsasalita sa likod ng iba. Hindi siya nandito para tulungan ng isang karaniwang tao. Lumiko siya at naglakad palayo, sinabing interesado lamang siya sa mga taong tunay na malakas. Muling naiinis si Ted sa kanyang kayabangan. Sumigaw siya na wala itong ideya kung ano ang tunay na lakas. Gayunpaman, pinanood ni Abel ang papalayong itsura niya na may pakiramdam na parang nakita na niya ang mukha na iyon dati. Sumunod ang bahagi ng pagsusulat sa entrance exam. Para kay Abel, ang pagsusulit na nakasulat ay nakakatawang dali hanggang sa huling paksa, ang mahikal na inhenyeriya, kung saan biglang tumaas ang kahirapan. Malinaw na dinisenyo ang huling tanong upang pigilan ng sino man na makakuha ng perfect score. Naisip niya sandali at isang ngiti ang umusbong sa kanyang labi. Ang nakakatawang pagkakataon na swak dahil ang taong gumawa niyo na teorema ay walang iba kundi siya, 200 taon na ang nakalipas. Nang matapos ang pagsusulat, dinala ang lahat sa isang bukas na parang, ang susunod na paghihintay ay isang praktikal na pagsusulit sa paggamit ng mga kagamitang mahika. Puno ang mesa ng iba't ibang uri ng mga kagamitang mahika. Inutusan ng tagasuri ang mga kandidato na pumili batay sa kulay ng kanilang mata. Hindi inaasahan ni Abel. Malamang walang nakahandang anuman dito para sa mga mata ng Amber. Maingat niyang kinuha ang isang pulang isang kamay na espada bilang pamalit. Inanunsyo ng tagasuri na ang mga target ay gawa sa itim na bagay na sumisipsip ng mahika. Malaya ang mga kandidato na ilabas ang kanilang mahika hanggang sa kanilang makakaya. Si Ted ang unang nagtaas ng kamay ng masaya, humihiling na mauuna sa lahat. Hindi maiwasan ni Abel na makaramdam ng kaunting pag-aalala para sa kanya. Lahat ng nandito ay kabilang sa mga elite. Natakot siya na ang kalahating tapos na antas ni Ted ay magpapatawa sa kanya sa harap ng maraming tao. Ted ginamit ang lahat ng kaya niya at sumigaw habang nagpapalabas ng apoy, ngunit ang lumabas ay halos isang kislap lang. Naramdaman ni Abel ang isang alon ng pagkadismaya at pagkabigo, kasing bungled pa rin tulad ng dati. Ang mahina niyang pagsabog ng mahika ay tumama sa gitna ng target at nawala ng walang bakas, ngunit biglang nag-umpisa ang buong lugar sa isang ingay ng gulo. Akala ni Abel ay pang-iinsulto ito, ngunit sa kanyang gulat, sumigaw ang tagasuri ng taos-puso, idineklara si Ted bilang isang pambihirang talento. Nang hina ang mga ibang kandidato, nagrereklamo tungkol sa pressure ng pagsunod sa isang sobrang lakas. Hindi makapaniwala si Abel. Itinuring ito ay itinuturing na kahanga-hanga dito. Ang mga sumunod na kandidato ay nagpatunay sa kanyang hinala, kahit ang kanilang mahika ay mas mahina pa, parang isang palpak na pagtatanghal sa talent show. Ang mga target ay nagtamo lang ng ilang gasgas. Nang dumating ang kanyang pagkakataon, may halong pag-aalinlangan ang tono ng tagasuri. Nararamdaman ni Abel ang pamilyar na alon ng pagsuko. Malinaw na minamaliit siya ng examiner dahil sa kanyang mga mata na kulay amber, ngunit masiglang tinapik ni Ted sa balikat siya, hinihikayat siyang ipakita sa lahat kung ano ang kanyang kaya. Yung buong puso at walang kondisyong pagtitiwala ay nagdulot ng init na sumibaw sa dibdib ni Abel. Kinuha niya ang gamit sa mahika at tumapak sa panimulang posisyon. Di mabilang ng mga mata ang nakatitig sa kanyang likod, may bulong na nakapalibot, pinagtatawanan ang mabagal niyang paggawa ng spell, bagay sa isang taong may inferior na mata. Iniwasan ni Abel ang kanilang mga bulong, pinag-isipan ng isang eleganteng kombinasyon. Dahil gawa sa madilim na bagay ang target, mas mainam na magpakitang gilas siya. Inilunsad niya ang kanyang spell na Fireball, uri 2 hati. Isang matinding pag-agos ng mahika ang sumabog, paluhod sa langit. Lahat ay nakatungo ang bunganga, na bigla sa sobrang laki nito. Naisip ni Abel, mas sobra pa ito sa malaki. Ang sphere ng mahika ay umakyat ng mataas sa hangin, saka bumagsak na parang paputok. Habang ang mga nanonood ay nagtataka, tuluyang nilamon ng target. Nang mawala ang usok, ang tanging natira ay isang nakakatakot na hukay sa lupa. Ang buong silid-aralan ay napuno ng katahimikan, saka sumabog sa isang malakas na sigawan na mas matindi pa kaysa dati. Si Ted ay tumalon sa hangin ng may kasiyahan, sumisigaw ng malakas habang si Abel ay tiyak na naalisan ng mga matagal nang nakabaong na pagkiling.
Sa isa pang silid ng pagsusulit, pinakawalan ni Alisa ang kanyang apoy na parang kidlat na may malakas na hampas. Ang suntok ay may malaking lakas, sapat upang pumutok ang ibabaw ng itim na target. Halos hindi maitago ng examiner ang kanilang gulat at ang mga mabilis na hininga ay kumalat sa buong tao. Ngunit si Alisa mismo ay walang nararamdaman kundi ang matinding pagkabagot dahil sa tingin niya ay walang kwenta ang paaralang ito na matakot sa ganitong antas. Biglang dumating ang isang tagasuri mula sa kalapit na silid at mabilis na lumapit. Tahimik na pinalakas ni Alisa ang kanyang pandinig at nakarinig ng mga bahagi ng usapan. Ang mga pangunahing salita ay ang kandidatang may amber na mata at ang target ay winasak. Kumabog ang puso niya. Agad niyang naisip ang taong nakasalamuhan niya kaninang umaga. Isang tapat ng ngiti ng kasiyahan ang tuluyang umakyat sa sulok ng kanyang mga labi. Sa wakas naging kawili-wili na ang lahat. Pagkatapos ng pagsusulit, na-rate si Abel bilang Class A. Si Ted ay nakakuha rin ng Class A at halos hindi mapigilan ang kanyang kayabangan. Pumunta ang dalawa sa waiting room na nakalaan para sa mga kandidato ng Class A. Kaunti lang ang tao rito, ngunit nang pumasok sila, lahat ng mata ay nakatutok sa kanila. Lahat ng tingin ay nakatutok sa kulay amber ng mga mata ni Abel. Ang mga bulong na usapan ay kumalat sa buong silid, lahat ay nag-uusisa tungkol sa usap-usapan na sinira niya ang target. Isang pamilyar na boses ang umalingaw-ngaw mula sa malapit. Diretso si Alisa na lumapit. Tinanong niya ng diretso kung totoo ang kwento tungkol sa nawasak na target. Pinilit niya siyang ipaliwanag kung paano ginawa ang spell na may pagdududa na nag-aral siya sa ilalim ng isang kilalang maestro. Nang makita si Abel na nanatiling tahimik, sinabi niya na hahanapin niya ang sagot sa susunod na pagsusulit. Lumitaw si Examinador Phidias sa tamang sandali na nag-aanunsyo ng mga patakaran para sa huling pagsusuri. Ang format ay isang pinal na duelo, simple at diretso. Dalawang kandidato ang maghaharap at ang unang mabasag ang depensa ang matatalo. Ang mga kalaban ay pagtutugmain batay sa kanilang performance sa mga naunang round. Hindi na nakapagtataka, si Alisa ang kalaban ni Abel. Sa entablado ng laban, hinawakan ni Alisa ang kanyang espada sa isang likidong galaw, sinabihan siyang ilabas ang kanyang sandata. Tumugon si Abel na hindi siya sanay umasa sa mga gamit na mahika sa laban. Tumawa si Alisa, tinawag siyang luma na ang paraan. Nang walang pag-aatubili, sumugod siya, sinunggaban ang kanyang espada ng may kidlat na lakas. Tahimik niyang tinanggap na kahanga-hanga ang kanyang kakayahan ayon sa panahong ito. Hindi siya kumilos, ngunit sa sandaling malapit ng tumama ang espada, naglaho siya. Bigla siyang lumitaw sa likod ni Alisa nang walang kahirap-hirap, napapailing sa kanyang kalmadong paraan. Muling pinili ni Alisa ang kanyang mahika at mas matinding apoy ang sumiklab sa buong haba ng kanyang espada. Isang pangalawang sunog na hiwa ang sumabog ng may mas malakas na lakas. Sa pagkakataong ito, hindi na plano ni Abel na umiwas lamang. Sa pag-angat ng kanyang kamay, nilikha niya ang parehong spell na may elemento ng apoy. Ngunit ang mahika sa likod nito ay mas masagana at mas marahas. Hindi inaasahan ni Alisa ito kailanman. Wala siyang magawa kundi magpalingat, ang kanyang isipan ay naging blanko. Sa sumunod na sandali, nagbanggaan ang dalawang puwersa ng mahika sa ere ng may malakas na ingay. Isang napakaliwanag na pagsabog ng liwanag ang sumabog palabas, nilamon ang lahat. Nang humupa ang ingay, usok ang bomb alot at isang nakakatakot na hukay ang naukit sa lupa. Inabot si Abel ng pakiramdam ng panghihinayang, nag-aalala na baka naging sobra na ang kanyang ginawa. Pagkatapos ay isang matalim na hagupit ng hangin ang dumaan ng mabilis mula sa itaas. Bumagsak si Alisa mula sa langit na parang isang meteor, nagsagawa ng isang biglaang atake. Gumamit siya ng isang paraan para itago ang kanyang presensya. Sayang, ako ang kanyang kalaban. Biglang nabuo ang mahika sa kanyang mga kamay. 12 naglalagablab na bola ng apoy ang sabay-sabay na pinakawalan, sumisigaw sa hangin. Napalaki ang mata ni Alisa, na puno ng gulat ang kanyang isipan, yung bilis ng pagbato, at kaya niyang kontrolin ang 12 ng sabay-sabay. Sa wakas na intindihan niya, ang lalaking ito ay nakakatakot na malakas. Isang serye ng mga pagsabog ang nagpadala ng haligi ng apoy na sumabog sa langit, ang lakas nito ay nagpahinto sa hininga ng mga nanunood. Nang tuluyang mawala ang usok, nakaluhod si Alisa, ngunit hindi nawawala ang apoy ng kanyang espiritu, kung hindi man ay mas nagningning pa ito. Isang bahagyang kilala ng gulat ang kumislap sa isipan ni Abel. Inanunsyo ng tagasuri na nasira na ang kanyang depensang spell at tapos na ang laban, ngunit nilabanan ni Alisa ang sarili, hindi pa siya tapos. Hiningi niya na ipagpatuloy ang laban. Hindi mapigilan ni Abel ang kanyang ngiti, taos pusong humanga sa matibay na pagtanggi na sumuko. Inilagay ni Alisa ang kanyang espada sa lupa at itinaas ang sarili, nagsasabi ng isang pahayag sa lahat ng nanunood. Ipapakita niya sa lahat dito na mas malakas siya kaysa sa kanilang lahat. Pinahintulutan ni Abel na mawala ang kanyang ngiti at binigkas ang tanong sa kanyang isipan. Sa panahon ng kapayapaan tulad nito, bakit siya pa rin nakatutok sa pagiging mas malakas? Hindi ito katulad ng nakaraang digmaan. Sa mga panahong ito kahit yung walang kapangyarihan ay dapat makahanap ng kaligayahan. Si Alisa ay bumawi ng may paninindigan, ang kapayapaan ay walang iba kundi isang ilusyon. Kahit may kasundo ang pangkapayapaan, hindi ito garantiya ng pangmatagalan, walang makakapangakong hindi muling anggat ang isa pang hari ng demonyo, at hindi tumigil ang mga kalapit na bansa sa pagpapalakas ng kanilang mga hukbo. Ayaw niyang hayaang mahulog sa komportableng ilusyon ng kapayapaan na maaaring masira sa kahit anong sandali, kaya kailangan niyang maging malakas, sapat na malakas upang maprotektahan ang lahat. At saka, ibabalik niya ang pamilyang nag-alaga sa kanya.
Ang linyang iyon ay nagbigay kay Abel ng pakiramdam ng isang mahalagang bagay, ngunit bago pa siya makapag-isip ng husto tungkol dito, inilabas ni Alisa ang huli niyang mahika. Buong apoy ang bomb alat sa kanya ng buong buo, walang nakapagsalita sa lahat ng naroroon. Tinawag niya ang pangalan ng isang bawal na spell, ang mga apoy ay umangat at naging isang napakalaking pares ng pakpak. Sa isang matalim na sigaw, nilipad niya ang kanyang sarili sa langit, bitbit ng apoy. Nagsigawan ng mga tao sa hindi paniniwalang tanawin sa kanilang harapan, inilabas ni Alisa ang kanyang mga pakpak na parang diyosa ng apoy. Mula sa mga upuan, isang nagulat na sigaw ang umalingaw-ngaw, totoo ang mahika ng paglipad, naintindihan ni Abel na kailangan ito ng eksaktong sabay-sabay na kontrol sa maraming katangian. Kahit noong 200 taon na ang nakalipas, iilan lamang ang nakakaalam ng teknik na ito. Hindi ito isang kasanayang makukuha sa loob ng isang iglap, isang pamilyar na mukha ang dumaan sa kanyang alaala, isang matandang kaibigan mula pa noong nakaraan. Hindi niya inasahan na ang isang sinaunang mahika ay naipasa ng buo at buo. Ang kailangang ialay at ibuhos ng kanyang pamilya dito ay lampas sa imahinasyon. Ipinahayag niya na tapos na ang palabas at ngayon ay ang kanyang pagkakataon. Isang bughaw na sinag ng liwanag ang bumuskan ng napakabilis papunta kay Alisa sa langit. Nagtiis siya, ngunit naramdaman niyang mabilis na binubuwag ang pundasyon ng kanyang mahika. Sa susunod na segundo, isang matinding pagsabog ng liwanag ang sumabog mula sa likod niya. Ang magagandang pakpak na apoy ay naglaho sa isang iglap na parang mga spark. Niyang inig siya at nagsimula ng bumaba ang kanyang katawan. Tumalon pataas si Abel at nahuli siya sa kalagitnaan ng hangin. Nanghahawakan siya sa kanyang mga braso, tahimik siyang nagtanong, ang sagot na alam na niya. Kung siya man ay isang inapo ni Maria, ang bayani ng apoy, dinala niya ito ng ligtas sa lupa na may tono na may bahid ng tunay na pagpapahalaga. Sinabi niya sa kanya na may tunay siyang talento at hinikayat siyang magpatuloy na maging mas malakas. Ang boses ng tagasuri ay umalingaw-ngaw, idineklara si Abel bilang panalo at sumabog ang buong arena. Sumugod ang karamihan sa kanya ng may sigawan, itinuturing siyang bagong bayani. Samantala, nag-iisa si Alisa sa malayo, pinapanood ang ingay mula sa malayo, isang matinding halo ng hiya at galit ang dumaan sa kanya ng sabay. Itinaas niya ang kamay upang takpan ang nasusunog niyang mukha, hindi maipaliwanag kung paano siya natalo ng ganito kalaki. Pagkatapos ng pagsusulit, abala ang mga guro sa pag-uusap tungkol sa mga pinakatampok na talento ngayong taon. Pinuri nila ang tatlo, sina Ted, Alisa, at Abel. Tanging si Emma Senador, ang guro na nagbabantay sa pagsusulat, ang umiling ng mapanlait. Malinaw niyang sinabi na iisa lamang ang tunay na henyo, si Abel, at si Abel lamang. Naguluhan ng ibang mga guro, sa huli, siya ay isang karaniwang tao lamang na may kulay ambers na mata. Sa kakayahan, hindi mukhang mas mababa si Alisa. Tumingin si Emma Senador ng pagod na inis at itinaas ang sagutang papel na may perfect score. Nasagutan ni Abel ang pinakamatinding teorema, isang komplikadong teorya na kahit ang mga bihasang mananaliksik ay hindi makalutas. Lahat ng guro sa silid ay napahinto. Sa sandaling iyon, pumasok ang iginagalang na punong guro sa pinto. Tinanong niya kung ano ang nagpasigla sa guro. Si Emma Senador ay inilahad ang balita ng halos hindi mapigil ang kasiyahan. Natuklasan niya ang isang walang kapantay na henyo, isang mag-aaral na nagngangalang Abel. Nang marinig niya ang pangalang iyon, napalunok ang kanyang mga mata. Sobrang gulat niya na tuluyang nahulog ang kanyang mga ngipin sa bibig. Mabilis niyang hiningi kay Emma Senador na ulitin ang pangalan. Nang marinig niya muli si Abel, lahat ng nasa loob niya ay nagkakatugma. Sa kalaliman ng gabing iyon, ang opisina ng punong guro ay puno ng mga tahimik at naguguluhang bulong. Hindi makatulog dahil sa pangalang Abel. Lumakad siya papunta sa isang sinaunang estatwa at nag-ipon ng mahika sa kanyang mga kamay. Pumuno ang mahika sa espada na hawak ng estatwa at nagsimulang manginig ng bahagya ang silid. Isang nakatagong pinto patungo sa isang lihim na silid ang unti-unting lumitaw. Pumasok siya sa isang kwartong puno ng mga lumang teksto. Diretsong pumasok siya sa isang drawer at binuksan ito. Nasa loob ang isang liham na matagal nang nakatabi, tahimik na nakahimlay. Sa ilalim ng impluwensya ng mahika, bumukas ang papel. Ito ay isang huling paalala mula sa kanyang lolo, isang katotohanan na nakasulat para sa mga mata ng kanyang mga inapo. Ang liham ay naghayag ng isang lihim na ganap na tinanggal sa kasaysayan. Ang kwento na ipinagdiriwang ng mundo tungkol sa 4 na pantas na pumatay sa Demon King ay isang kasinungalingan. Sila lamang ang 4, hindi nila kayang mahipo kahit isang buhok sa ulo ng Demon King. Ang tunay na nakatalo sa Demon King ay isang mangkukulam na may mga mata ng amber. Ang pangalan niya ay Abel. Naalala ng punong guro ang paulit-ulit na babala ng kanyang lolo. Yung pang-5 pantas, dahil lang sa pagkakaroon ng mga mata na kulay amber na kahawig ng salahi ng mga demonyo, siya ay pinahirapan. Kahit nataglay niya ang kapangyarihang kayang yumanig sa langit, ang kanyang pangalan ay tinanggal sa kasaysayan. Pero paano nakaligtas ang isang tao ng 200 taon na pagpasyahan niyang kailangang masusing tingnan ang tunay na lakas ng batang ito? Sa isang kapehan sa kabisera pagkatapos ng entrance exam, mag-isa si Abel na umiinom ng kape. Pumuslit si Ted sa pintuan na puno ng kasiyahan sa mukha. Hinawakan niya ang liham ng pagtanggap sa hangin, tinatanong ang kanyang master na hulaan ang resulta. Halos hindi na siya tiningnan ni Abel at agad na naunawaan na siya ay umabot na sa kanyang rurok. Nalaman ng maliit niyang kalokohan na labis na hindi nasiyahan si Ted. Ngunit biglang tumutok si Abel sa isang upuan sa malayo. Tinanong niya ng direkta kung sino ang nakatago dyan. Isang taong may pulang buhok ang hindi masyadong magaling magtago. Nahuli sa akto, wala siyang magawa kundi ang magpasalamat ng nakahiya.
Inangkin niya na ito ay isang sadyang pagkikita. Ito lang ang paboritong lugar niya para sa cake. Naniniwalang walang duda si Ted sa kanyang sinabi. Diretsahang tinanong ni Abel kung ano talaga ang kanyang layunin doon. Agad na nainis si Alisa, ang mga mata niya ay nagliliparan sa paligid. Nahirapan siyang magsalita at tinanong kung anong klase siya napabilang. Inamin niya na kahit ayaw niyang aminin, maraming bagay siyang maaaring matutunan mula sa kanya. Inisip ni Abel kung ano ang hinahanap niya. Ngunit hindi mapigilan ni Ted sa tabi niya at biglang sinabi ang sagot ng may kasiyahan. Masaya niyang ipinahayag na pareho siya at ang kanyang master ay napabilang sa pinakamataas na klase, ang klase A. Nang marinig na ito ay klase A, lumiwanag ang mga mata ni Alisa. Agad siyang nagsimulang hamyunin ng masayang awitin at umalis ng masaya. Tumingin si Abel kay Ted, tunay na naguguluhan kung bakit siya dumating. Sa pagkakataong iyon, marahang binuksan muli ang pinto ng kafe. Nang makita nila kung sino ito, parehong nanlaki ang mata ni na Ted at Abel. Si Lilith ang pumasok sa pinto at suot niya ang uniforme ng isang guro sa akademya. Tinanong nila kung ano ang ginagawa niya suot ang ganoong damit. Ngumiti si Lilith at inanunsyo na opisyal na siyang naging guro sa akademya, nagsimula ngayong araw. Sobrang nagulat si Ted na halos hindi na makapikit, hindi makapaniwala na posible ang ganitong pagkakataon. Pero hindi nagulat si Abel kahit kaunti, alam niyang lagpas sa karaniwan ng kanyang kakayahan. Kahit ano pa ang naisip ni Lilith, kaya niyang makamit ng hindi napapagod. Lumapit si Lilith sa kanyang tainga at nangakong patuloy siyang tutulungan sa kanyang bagong tungkulin. Di nagtagal, araw bago ang seremonya ng pagpasok. Personal niyang dinala ang dalawa sa mga dormitory ng estudyante. Sa susunod na 5 taon, magsasama-sama ang lahat sa mga hall na ito. Pagkatapos ay umalis na siya upang asikasuhin ang ilang bagay. Pagkatapos magpasalamat ni Abel, siya at si Ted, na nabigatan ng sobrang daming dala, ay pumasok na. Sa karaniwang hall, nakatagpo nila si Guro Fidia na nagsisilbing tagapangasiwa ng dormitoryo. Nakilala ni Abel siya bilang isa sa mga tagasuri mula sa entrance exam. Nakita rin ni Fidia sila at ipinasa ang opisyal na uniforme na ibinigay ng akademya. Paalala niya na kailangan nilang isuot ito tuwing lalabas sila ng sakop. Kinuha ni Abel ang bag at agad napansin ang isang kakaibang bagay tungkol sa uniforme. Itinuro niya na may isang uri ng mahiwagang inskripsyon na inilapat dito. Ipinaliwanag ni Fidia na ito ay mga inskripsyon para sa laban sa mahika at pagtutol sa mantsa. Tinanong ni Abel kung sino ang naglagay nito, ngunit ang sagot na nakuha niya ay malabo at iwas sa tanong. Matapos kunin ang kanilang mga susi, ipinadala sila sa magkatabing kwarto. Ngunit hindi mapigilan ni Abel ang pag-iisip tungkol sa magaspang na inskripsyon sa uniforme. Napansin ni Ted na may mali at tinanong kung ano ang nangyayari. Ipinaliwanag ni Abel na ang gawa sa inskripsyon sa uniforme ay sobrang pangit, sayang lang ang magandang material. Agad niyang napagpas siyang muling ilapat ang mga inskripsyon at sinimulan sa pag-aayos ng uniforme ni Ted. Nang isuot ni Ted ito, naramdaman niyang magaan na parang balahibo. Masaya rin si Abel sa kinalabasan. Habang papalapit na siyang magtrabaho sa sarili niyang uniforme, kinuha ni Ted ang lahat ng kanyang mga bag. Ipinahayag niya na gagamitin niya ang bond diplomacy sa kanyang bagong uniforme. Tinida ni Ted ang isang espesyalidad mula sa kanyang bayan, mga bond na parang snowball. Masigasig niyang inalok si Abel na tikman ito. Si Abel ay nakaramdam ng katamtamang lasa at hindi maiwasang magtaka kung ito ba talaga ay isang lokal na espesyalidad. Ngunit hindi pinansin ni Ted iyon at nagtungo ng buong sigla upang ibahagi ito sa kanilang mga kapitbahay. Nagtakda siya ng layunin na makagawa ng 100 kaibigan sa akademya, kaya't sumugod siya sa pintuan. Sa palagay ni Abel, dahil sa ugali ni Ted, posibleng mangyari talaga iyon. Ang nais niya lang para sa sarili ay makalampas sa bawat araw ng tahimik at makatapos ng walang abala. Matapos ayusin ang kanyang uniforme, isang pagod ang bumalat sa kanya. Nagpasya siyang magpahinga ng hapon, ngunit bigla na lang sumiklab ang sigawan sa labas. Binuksan niya ang pinto at nakita si Ted na nakapalibot ng grupo ng mga estudyante. Mukha ni Ted ay puno ng pagkalito at inosente. Inisip ni Abel na nagkaroon ng problema ang bond diplomacy. Isa sa kanila ang sumisigaw kay Ted, nagtatanong kung minamaliit niya sila. Mabilis na ipinaliwanag ni Ted na gusto lang niyang makipagkaibigan at walang masamang ibig sabihin. Ngunit may isa pang nagbato ng mas mapanirang salita, tinawag siyang isang invasive species at tinawanan na ayaw nilang makipagkaibigan sa isang bagay na nagmula sa kanal. Sapat na si Abel. Alam niyang tinutukoy nila ang isang uri ng isda na sumisira sa ekosistema nito. Pinanatili ni Ted ang ngiti niya at inabot ang ban na sumisimbolo sa kanyang bayan. Ngunit tinapak lang ito ng kabilang tao palayo. Nahulog ang ban sa lupa at pumasok sa putik. Biglang naging madilim ang mukha ni Ted sa isang iglap. Pumukaw ng galit si Abel. Walang karapatang siran ng ganito ang kabutihang loob ng iba mga taong ito. Sanay na sana siyang umakyat, ngunit nakita niyang tahimik na yumuko si Ted para kunin ito. Pagkatapos ay may isa pang tao ang naunang kumilos. Pumasok si Alisa at kinuha ang bond. Sa nakabibinging titig ng lahat, mahinahon niyang tinikman ito at binigyan ng score na 70. Agad na nagtawanan ng grupo, pinapuna siya sa kawalan ng klase sa pagkuha ng pagkain mula sa lupa. Ang mga salitang iyon ay nagpasiklab ng buong galit ni Alisa. Naisip ni Abel, hindi maganda ito. Maaaring palampasin ni Ted pero hindi talaga papayag si Alisa. Muling tumindig siya ng matatag at sinabing itigil na ang buong nakakalungkot na eksena. Tinawag ni Ted siya ng masaya at nagulat, sinabing hindi naman niya talaga ito alintana. Ngunit pinarusahan ni Alisa si Ted ng galit, tinanong kung mayroon ba siyang kahit kaunting respeto sa sarili. Biglang naintindihan ni Abel.
Kahit sa mga mayaman, ganito kalalim ang diskriminasyon. Nang makita ng grupo si Abel na tumutulong, lalong naging matindi ang kanilang pang-iinsulto. Nagtawanan sila na walang karapatang tawaging sarili nitong amo ang isang may mababang paningin na hindi marunong gumamit ng mahika. Lahat ng iyon ay sumakit sa pinakapusod ni Ted. Ayaw niyang hayaan na may masabi pang masama sa kanyang amo. Hinawakan niya ang taong iyon sa kwelyo at hiningi ang agarang paghingi ng tawad. Ngunit itinulak siya ng kabilang tao ng may disgusto, sinabihang pakawalan siya. Biglang pumasok sa isipan ni Ted ang isang alaala. 2 taon na ang nakalipas, pinagtawanan niya mismo ang mga mata ni Abel na parang sisiw sa ganitong paraan. Sa wakas naintindihan niya kung gaano kasakit ang naidulot niya sa taong kanyang nasaktan noon. Naghalo ang pagkakasala at galit. Nais niyang humingi ng tawad pero hindi ito ang tamang oras. Ang kanyang kinalabit ay nagsimulang magpumiglas. May isang tao pang humawak kay Ted sa balikat. Pagkatapos ay nangyari ang isang bagay na hindi kapani-paniwala. Saan man sila humawak kay Ted, isang biglaang pagsabog ng liwanag ang sumabog. Isang malakas na puwersa ang sumabog na nagtulak sa kanilang dalawa na lumipad ng matindi sa hangin. Bumagsak sila sa lupa ng nakalugmok, ganap na naguguluhan sa kung ano ang nangyari. Tanging si Abel lang ang nakakaalam ng katotohanan. Ang nakalagay na isinulat niya ay gumana na. Ang nakalilitong inskripsyon ay gag-antay laban sa anumang gawaing marahas. Saktong-sakto ang timing. Tahimik na huminga si Abel nang may pag-asa. Nagmadaling tumayo ang grupo, nagbanta ng palm at tumakbo palayo. Nakatayo si Ted roon, nakapako ang tingin. Pagkatapos ng isang segundo, mabilis siyang lumapit ng masaya, naniniwalang may tago siyang kapangyarihan. Hindi makapagsalita si Abel sa loob. Ang antas ng pag-iisip ng batang ito ay tunay na nakababahala. Ngunit mahigpit na hinawakan ni Alisa si Ted sa braso at pinalapit siya upang maingat na tingnan ang kanyang uniforme. Tiningnan niya ito at nagpasalamat sa kamanghamanghang pagkakasulat na ito ang pinaka-perpektong inskripsyon na nakita niya kailanman. Sinabi ni Ted nang walang pag-aatubili na lahat ito ay gawa ng kanyang master. Naramdaman ni Abel ang kabog ng kanyang puso at mabilis na tumakbo upang aipatong ang kamay sa bibig ni Ted pero huli na siya. Narinig na ni Alisa ang bawat salita ng malinaw. Inagaw ni Abel si Ted at agad na tumakbo palayo. Nakatayo si Alisa roon, hindi pa rin makapaniwala, kaya ni Abel ang magamit ang mahikal sa ganitong antas ng kahirapan. Sino nga ba siya talaga? Kinabukasan, magsisimula na ang seremonya ng pasukan. Mabilis nilang tinakbo ang koridor ng buong lakas. Humingi ng tawad si Ted na sobra siyang nagsalita. Pagdating nila sa pinto ng hall, hirap na siyang huminga, ngunit napansin ni Abel na may kakaibang bagay sa mga pinto. Maingat niya itong sinuri at napagtanto na hindi ito isang bitag. Ito ay isang pagtanggap na seremonya. Upang manatiling hindi mapapansin, pinisil niya si Ted na mauuna. Sobrang natakot si Ted sa parusang naghihintay sa mga huling dumating at ayaw niyang gumalaw. Binilisan ni Abel ang pagtulak sa kanya papasok sa mga pinto. Biglang sumabay ang tunog ng mga mekanikal na gulong at masayang musika sa hangin. Nakabuka ang bibig ni Ted sa kamanghamanghang tanawin sa harap niya. Bumuhos ang konfeti at sumayaw ang mga detalyeng kahoy na puppet kasabay ng musika. Ipinaliwanag ni Abel na lahat ito ay pawang mahika lamang. Isang mekanismo na dinisenyo upang maramdaman ang enerhiyang mahika ng sinumang nagbukas ng pinto at nagsimula nitong gumana. Tumingala sila upang makita ang mga kahoy na puppets na ilang palapag ang taas, nagsasayaw ng sabay-sabay bilang pagtanggap. Ang ibang bagong estudyante ay humarap, nakatingin kay Ted. Akala ng lahat siya ang nagpasimula ng malaking seremonya, kahit na ang bihirang marinig na Night's March ay tila pinatugtog para sa kanya. Ang grupong ng tautulo sa kanila kahapon ay naputol ang kulay ng berde sa halos hindi mapigil ang galit, pati ang mga guro ay naniwala na si Ted ang pinakamalakas na bagong estudyante ngayong taon. Muling napangiti si Ted ng parang tanga, nakalimutan na ang kanyang takot at pag-aatubili kanina. Bigla namang lumitaw ang punong guro at pinatawag ang lahat para mag-ayos, at natuwa rin siya nang marinig na narinig ang Night's March ngayong taon. Abel ay tahimik na nakatayo sa gitna ng karamihan, sinusukat ang mga bagong estudyante sa paligid niya. Mga 200 estudyante bawat taon, mas malaki kaysa sa kanyang inasahan. Si Ted ay nakatingin ng masigasig habang ikinukwento ang background ng principal. Ang matandang iyon ay direktang inapo ni Roy, ang bayani ng hangin. Ang pangalang Roy ay nagbalik ng 200 taong alaala. Naglaban sila ng magkasama, pinakamalapit na magkaibigan, at magkasama nilang napabagsak ang haring demonyo. Ngunit ang sumunod ay isang bagay na ayaw ng balikan ni Abel. Matagal na nagsalita ang talumpati ng punong guro. Si Ted ay nag-iikot pa rin sa booklet ng orientation, sinusubukang magbahagi ng mas nakakatuwang mga detalye. Lumalala ang mood ni Abel at tumugon lamang siya ng malamig at maikling sagot. Sa wakas natapos ang seremonya at sumunod sila sa karamihan habang naghahanap ng kanilang silid-aralan. Napansin ni Ted na parang malungkot at nag-aalala siya ng taimtim. Ngumiti si Abel at sinabing ayos lang siya, ngunit halos hindi pa nakalabas ang salita sa kanyang bibig ng buong katawan niya ay nanlaki ang muscles. Mas lalong naguluhan si Ted, hindi alam kung ano ang naramdaman ng kanyang amo sa pagkakataong ito. Maingat na sinilip ni Abel ang paligid, isang malalim na hindi pagkakaunawaan ang bumalat sa kanya. Isang kakaibang tingin ang nakatutok sa kanya, hindi ito ang itsura ng isang buhay na nilalang. Para itong mata ng isang mahiwagang kasangkapan na nakatingin ng matalim. May nakakuha na ba ng balita tungkol sa kanyang nakatagong tunay na pagkakakilanlan, sino ang nagsisiyasat sa kanya? Sa classroom, lahat ay nag-uusap na tungkol sa kanya.
Isang estudyanteng may berdeng buhok ang nagwawalang bahala sa kahihiyang naranasan noong nakaraang araw, pinipilit na naitulak lang sila ng depensibong nakasulat sa uniforme. Nakinig si Alisa sa lahat ng ito habang lalong lumalala ang kanyang inis. Pumasok ang pinto at sabay na pumasok sina Ted at Abel. Halos lahat ng mata sa silid ay agad na tumutok sa kanila. Naramdaman ni Ted ang kakaibang atmosfera at nag-alinlangan sa hindi komportableng pakiramdam. Gayunpaman, matagal nang sanay si Abel sa ganitong antas ng pagsusuri at mapanirang bulong. Ilang pamilyar na mukha mula kahapon ang nagbato na ng mapanirang tingin sa kanilang direksyon. Bigla na lamang pumasok ang isang lalaki na nakatsinelas. Inilapag niya ng walang pakialam ang mga libro sa lectern at hinawi ang gulo niyang buhok, ngunit ang ginawa niyang iyon ay nagpasiklab ng bahagyang kasabikan sa buong silid. Agad na napailing si Ted, nakikilala kung sino ang pumasok. Siya ang pinakamakapangyarihang mangkukulam sa kasalukuyang panahon. Naalala ni Abel na nabasa niya ang mga papel ng lalaking ito, tunay na karapat dapat kilalanin ang kanyang kakayahan. Idinagdag ni Ted na ang mahirap na tanong sa pagsusulit sa pasukan ay galing sa kanya. Naintindihan ni Abel ngayon, ngunit ang hindi maayos na itsura ng lalaki ay medyo hindi inaasahan. Hindi nagpaalam siguro Senador at agad na nagsimula sa leksyon. Isang estudyante ang matapang na nagtataas ng kamay, nagtatanong kung sobra na siyang abala sa pananaliksik para magturo. Hindi kumibo si Senador at inamin niya ito ng hayagan. Nandito lang siya para makuha ang pondo para sa pananaliksik. Tinanong pa ng estudyante kung bakit siya gumawa ng eksepsyon at tinanggap ang klase bilang kanyang homeroom teacher. Nagbago ang ekspresyon ni Senador at matalim niyang tinignan ang buong silid. Sabi niya, may kailangan siyang beripikahin dito sa klase para sa sarili niya. Nang lumabas ang mga salitang iyon, tumutok ng diretso at tiyak ang kanyang mga mata kay Abel. Lahat ng alarma ni Abel ay sabay-sabay sumabog. Hindi maitatanggi ang tingin na iyon. Parehong tingin na nakabantay sa kanya gamit ang isang mahiwagang kasangkapan, nagmula ito sa lalaking ito, at kaya nagsimula ang buhay eskwela ni Abel sa ilalim ng anino ng hindi mapanatag na pakiramdam na iyon. Nakapag-ayos na ang kanyang mga araw sa isang ritmo, klase sa silid-aklatan, pauwi sa dormitoryo, paminsan-minsang tahimik na usapan kasama si Lilith, isang routine na halos nakakabore. Ang pinakamatinding kailangang tiisin ay ang mahabang oras ng klase na nakakapagod sa isipan. Palagi nang kumikilos si Ted sa kanyang upuan, nagrereklamo tungkol sa kahirapan ng mga aralin. Pero para kay Abel, napakababaw ng mga aralin na halos masakit na sa katawan ang pagtitiis. Wala siyang magagawa kundi gamitin ang sarili niyang papel at lapis sa klase upang gumawa ng sarili niyang bagong mahika. Isang araw, sa wakas ay tumingin ang guro ng may inis sa kanyang direksyon. Tinawag niya si Abel sa harap upang lutusin ang isang problema. Ang layunin ay walang mas malinaw, isang palusot lang para gawing halimbawa ang estudyanteng ito na may mababang mata at ipakita ang kanyang awtoridad. Tahimik na nakatayo si Abel, walang pakialam sa guro na ito. Pinag-aralan ng lalaki ang libro ng diretso, pinapagawa sa mga estudyante ang kopya ng notes ng salin-salin, pero nagpa siya si Abel na ipakita ang sarili niyang pinaikling paraan. Sinabi niya agad na maaaring iba ang sagot niya sa nasa libro. Pagkatapos ay ipinakita niya ang kanyang paraan, pinapakita kung paano bawasan ang komplikadong proseso ng 10 hakbang. Ang guro sa entablado ay tuluyang nanigas. Ang mga estudyante sa ibaba ay nag-umpisa sa pagkabigla at hindi makapaniwala. Ang guro, nawasak ang dangal at nagkalat ay pinigilan ng galit at sinabihan si Abel na umupo muli. Habang paalis si Abel, isang mapanuyang pahayag ang bumaluktot sa hangin. Ang parehong grupo mula kahapon, bawat salita ay puno ng paghihimagsik, para siyang walang narinig at direktang bumalik sa kanyang upuan. Wala siyang interes na mag-aksaya ng lakas dito. Sa loob ng akademya, may 5 aklatan sa kabuuan, malaki at maliit. Ang malaking aklatan ay may napakalaking koleksyon ngunit sobrang dami ng tao. Karaniwan niyang nililimbag ang mga libro doon, saka pumupunta sa isa sa mas tahimik na maliit na silid para magbasa. Isang araw habang abala siya sa pagbabasa, isang pamilyar na boses ang bumisag sa katahimikan. Si Alisa iyon. Medyo nagulat siya na hindi niya inaasahang pupunta ito sa aklatan para mag-aral. Tinanong niya kung tapos na ba siya sa mga gawain ngayong araw. Tanggap niya ng tapat na kaya niyang tapusin ang mga iyon bago matulog. Pagkatapos noon, pareho silang naputol ang usapan at bumalik sa kanilang mga libro. Nahirapan si Alisa sa isang mahirap na problema at matagal na nakaupo nang hindi nagsusulat ng kahit isang salita. Nasa gitna pa rin siya ng pagdedesisyon kung magtatanong o hindi. Nang mauna si Abel na magsalita nang hindi tumitingin mula sa kanyang libro, tinukoy niya ng eksakto kung saan nagkamali ang kanyang pag-iisip. Nabigla si Alisa sa nagulat na nakikinig siya habang nagbabasa siya. Sinunod niya ang kanyang mungkahi at muling nag-try, at di nagtagal ay nakuha niya ang sagot. Tahimik na naisip ni Abel na ang kanyang kakayahang maunawaan ang mga bagay ay lagpas pa sa karamihan. Nang umalis sila ng huli ng gabing iyon, nagpasalamat si Alisa sa kanyang paggabay. Nagtanong siya ng may curious kung araw-araw ba siyang ganito sa library. Nang kumpirmahin niya na oo, hindi niya maiwasang imungkahi na lumabas at silipin ang mundo ng kaunti. Ang buhay sa lungsod ay puno ng kasiyahan at mga bagong karanasan, tulad ng restaurant na pinupuri ng lahat o ang mga bihirang kakaibang prutas na panghimagas. Agad na napansin ni Abel na bawat halimbawa na binanggit niya ay pagkain. Sinubukan niyang idagdag na mayroon ding mga second-hand na tindahan ng libro na pwedeng bisitahin. Agad na naakit si Abel nito. Inabutan ni Alisa ang pagkakataon at maingat na nag-eniaya, nais magpasalamat sa tulong niya.
Sa tingin ni Abel, wala namang partikular na dahilan para tumanggi at pumayag siya. Sa eksaktong sandaling iyon, isang nakakaasar at mapanuyang boses ang nanggaling sa kanilang likuran. Ang parehong tatlo, punong-puno ng pasibo-agresibong pang-iinsulto, tinutokso siya dahil sa kanyang kasikatan sa mga babae. Abel calmly asked what they wanted. The blue-haired one snapped back at him for being arrogant and told him to drop the act. Hinayaan ng may berdeng buhok na lumapit pa at maglabas ng isang mahiwagang kasangkapan, nanganganib na turuan siya ng leksyon. Kampante na ngayong wala si Ted na magpoprotekta sa kanya ngayon, kaya't maaari na nilang pasakitan siya. Ngunit tinanong muna ni Abel sila. Gusto niyang malaman kung bakit sobrang kinamumuhian nila ang mga estudyanteng galing sa labas. Ang mukha ng berdeng buhok ay nag-iba sa galit, sumabog ang sama ng loob na kanyang taglay. Matagal na nilang pinagpagyaran at pinag-aralan para makuha ang kanilang pwesto dito, pero ang mga estudyanteng galing sa labas ay pwedeng pumasok kasabay nila sa isang eksaminasyon lang. Nakakainis ito sa kanya ng sobra. Iniisip niya na walang nakikitang ebidensya ng lahat ng pinaghirapan nila. Pabirong inilapag niya ang kanyang bag. Sa susunod na segundo, nasa kamay niya na ang magic tool. Hindi pa nila napansin na kumilos siya. Pati si Alisa ay napapalingon habang si Abel ay binabaliktad ang sandata sa kanyang mga kamay na may bahagyang nakasimangot. Itinuro niya na hindi maayos ang pagkakaalaga sa magic tool. Ang mga rune ng spell dito ay nagdusa na dahil sa kapabayaan. Pagkatapos ay binato niya ito ng walang pakialam, iminumungkahing alagaan ng mas maigi ng may-ari ang kanyang mga gamit. Nagpumiglas ang estudyanteng may berdeng buhok upang mahuli ito at tuluyang nadula sa sahig. Tumalikod si Abel sa kanila at tinawag si Alisa na aalis na sila. Ang estudyanteng may berdeng buhok ay bumangon, nanginginig sa galit. Nangakong siya ng matindi na bukas ay gagawin niyang magsisi ang dalawa. Ang fake class kinabukasan ay puno ng kasabikan si Ted. Pinanood ni na Abel at Alisa siya na may halong pagtanggap at pag-unawa. Sa huli, ito ay isang klase na mayroon lamang sila isang beses sa isang linggo. Maiintindihan ang kasiyahan. Inanunsyo ni Guro Cantor na ang laro ngayon ay laban ng Magic Ball. Lahat ay nakiisa sa sigawan. Tinanong ni Ted na may curiosity tungkol sa mga patakaran at hindi rin alam ni Alisa. Malapit nang ipaliwanag ng guro ng mapagmataas na pumasok ang estudyanteng may berdeng buhok. Inihayag niya na alam na nila ang lahat ng patakaran ng buo. Ngumiti si Guro Cantor, may halong pabor ang kanyang mga salita. Sabi niya na laging kailangang isaalang-alang ang mga walang alam na estudyante sa klase. Ang estudyanteng may berdeng buhok ay tumingin ng matalim sa grupo ni Abel. Agad na nagalit si Alisa, determinado na turuan sila ng leksyon. Ngunit masaya niyang sinabing mag-relax na lang siya. Ang masaya ang mahalaga. Sinimulan ni Cantor na hati-hatiin sila sa mga koponan. Tinawag niya ang mga pangalan at pinagsama-sama sila ayon sa utos. Pagkatapos mawala ang gulo, nagtipon-tipon ng mga kasamahan ni Abel sa paligid niya. Nakangiti pa rin si Ted habang nasa iisang koponan niya ang kanyang master. Hindi napigilan ni Alisa na sabihin na kasing tigas niya ng isang break. Itinuro ni Abel na lahat ng kasapi ng Team D ay mga estudyanteng hindi taga rito. Napakalaki ng pagkakatugma ng grupo para maging isang pagkakataon lamang. Sa wakas na intindihan ni Ted na pagtanto na may mali. Dalawa sa kanilang mga kasamahan ang amini na wala silang kakayahan sa palakasan. Sabi ng dalawa pa na katamtaman lang ang kakayahan nila at walang gaanong tiwala sa sarili. Tumayo si Alisa at nangakong siya ang magdadala sa koponan. Naging desidido silang manalo ng patas at tuluyang mapahiya ang kalaban. Ang mga salitang iyon ay muling nagpasigla sa kanilang mga kasamahan. Mag-isa lang si Abel ang nanatiling maingat. Hindi malinis ang laro ng kabilang panig. Tiyak na, habang dumadaan siya, nagbato na naman ng pang-iinsulto ang estudyanteng may berdeng buhok at nakangisi si Guro Cantor na hindi akma sa isang neutral. Agad na naintindihan ni Abel, kahit ang guro ay nasa kanilang panig. Mabilis na nagsimula ang laban kung saan ang Team B ay nangunguna sa opensa at ang Team D ay nagbabantay sa depensa. Simple lang ang mga patakaran. Tatlong uri ng magic bullets ang ipaputok ng panig na umaatake gamit ang mga kagamitang mahika. Kailangan umiwas at mabuhay ang depensa. Habang mas maraming kasapi ang nakatayo at idineklara ang panalo, nagsimula ang laban. Nagsimula ng gumalaw at umiwas ang mga kasapi ng Team D. Bigla ang naisip ni Ted, para kang naglalaro ng dodgeball. Halos lumabas na ang salita sa bibig niya nang mag-backflip siya para iwasan ng isang atake. Instinctively niyang nararamdaman ang paparating na mga atake bago pa man ito dumaan. Akala ni Abel nakahanga-hanga ang kanyang reflexes sa palakasan, pero sa susunod na segundo, tinamaan at napaatras ang batang nakasuot ng salamin. Nabawasan na ang lakas ng mga magic bullets, pero masakit pa rin ang epekto nito. Halos hindi makablock si Ted sa isang atake. Nakataka si Alisa sa isang hibla ng buhok. Pagkatapos, dalawang magic bullets ang direktang bumato kay Abel mula sa harap. Naisip lang ni Abel na kakaiba kung gaano kadirekta at kasimple ang atake. Nang biglang umikot ng matalim na anggulo ang mga bala sa huling sandali, mabilis niyang pinaling ang ulo upang makita ang dalawang kasamahan na agad bumaba sa lupa. Isang panlilinlang lang ang nagdulot ng pagkawala ng dalawang kasapi ng kanilang koponan sa isang iglap. Biglang bumaba ang puso ni Abel, sumabog ang kanyang alertness sa rurok. Ang mga mukha ng tatlong umaatake ay napangiti ng mapagtagumpay. Sinigaw ni Alisa na malinaw na paglabag ito sa mga patakaran. Inabuso nila ang kanilang magic na walang attribute. Ang mga guwantes na pang-shooting ay lihim na nilagyan ng mga rune na dinisenyo para subaybayan ang mga target.
Ito ay labag sa patas na laro pero tinawanan lang ito ng kabilang panig, sinabing ang kanilang mga kalaban ay talagang mga sore losers. Isa sa kanila ang nagpasabog ng bastos na panlalait laban sa katawan ni Alisa. Sapat na yon upang tuluyang magliyab ang galit ni Alisa. Agad na inilagay ni Abel ang kamay niya sa balikat niya at tahimik na sinabing manatiling kalmado. Pinapaalalahanan niya siya na karaniwang taktika ang pang-iinsulto sa laban. Sa ngayon, kailangan nilang manatiling nakatutok at magbantay sa mga posibleng pag-atake mula sa kahit anong direksyon. Namula ang mukha ni Alisa, mas nakalito siya sa kanyang pagiging malapit sa kanya kaysa sa inaasahan niya. Nagpatuloy ang laban sa kaguluhan. Manhid na pinanatili ni Abel ang kanyang ulo at pinagmasdan ng lahat sa paligid niya. Napansin niya na may kakaibang bagay sa batang babae na may maitim na buhok na nagngangalang Yukari. Hindi naman espesyal ang kanyang kakayahan sa sports pero palagi niyang binababalaan ang kanyang mga kasamahan tungkol sa paparating na panganib. Malawak ang paningin, kalmado sa ilalim ng presyon, isang especially iyan na labis na hindi napapansin. Naisip ni Abel kung sana'y mapabuti pa ang kanyang pasibong personalidad, maaaring maging isang napakahusay na mangkukulam siya. Bigla, tatlong magic na bala ang dumaan ng mabilis mula sa isang matalim na anggulo. Tumatama ito ng diretso sa kanyang likod. Nagsalita si Yukari sa sakit at napaatras sa lupa. Ang tindi ng tama ay ikinagulat ng lahat na nakakita nito. Nilingan si Abel nang nakasimangot. Alam ng kabilang panig na unahin munang pawala ng scout pero nagtawanan ng estudyanteng may berdeng buhok, tinutokso siyang umalis sa daan. Muling pinutok, diretso ang target kay Yukari habang nagsusumikap siyang itulak ang sarili pataas. Isa pang diretsong tama sa kanyang likod. Nakangiti si Yukari sa sakit, umiiyak si Alisa habang galit na nagtatanong kung ano ang akala nilang ginagawa nila. Pero basta nalang tumango-tango ang estudyanteng may berdeng buhok, sinisigaw na sinusubukan lang niyang paalisin ang mga nakakalaso na uri, bago pa man tuluyang lumabas ang salita niya, bumagsak ang mas makapal na salvo ng mga magic bullet sa kay Yukari. Dozens ang tumama sa kanyang mahina na likod, nag-iyak at pawis ng sakit ang damaloy sa kanyang mukha ng sabay-sabay. Lumapit si Ted upang siya iligtas at umakyat si Alisa sa harap upang makipagtalo, ngunit tinukso ng estudyanteng may berdeng buhok si Alisa dahil sa pagiging sobra sa sarili. Nang mabala si Alisa sa pagtatalo, isang atake ang dumaan mula sa kanyang likuran. Hindi siya handa, tinamaan siya ng isang magic bullet at nadapa sa lupa. Abel ay napabuntong hininga sa loob. Masyadong madaling nakontrol ni Alisa ang kanyang emosyon. Hindi na makatiis si Ted at itinaas ang kamay niya, humihingi ng hustisya sa guro sa tabi, hinihiling na magpasya ang guro tungkol sa di makatarungang atake na nangyari. Ngunit bago pa siya makapagsalita, sinalubong din siya ng parehong panlilinlang. Maraming magic bullets ang tumama sa kanyang likod at pinahigi siya sa lupa. Hinawi ni Abel ang kanyang noo nang walang magawa. Ang unang tumulong ay agad na naalis. Ang estudyanteng may berdeng buhok ay nagtawanan ng may kasiyahan, sinabing walang silbi ang mga estudyanteng galing sa labas. Dapat bumalik sa kanal kung saan sila nagmula ang mga invasive species. Sila Alisa at Ted ay nakahandusay, hindi na makabangon at makipaglaban pa. Tahimik na umiiyak si Yukari, ang kanyang katawan ay nanginginig sa sakit at takot. Tumingin si Abel sa paligid ng larangan, malamig ang kanyang puso na parang yelo. Sa loob ng hindi hihigit sa 2 minuto mula nang magsimula ang laban, halos naubos na ang depensang koponan. Siya lang ang natitirang nakatayo sa larangan, mag-isa. Pinalapit sila ng tatlo sa panig ng atake, handang tapusin ito. Ang estudyanteng may berdeng buhok ang nanguna, tinatanaw siya na parang isang mandaragit na nakatingin sa biktima nito. Tinawag niya ang kanyang mga kasamahan upang itoon ang kanilang atake. 3 magic bullets ang sabay-sabay na binato kay Abel. Minsan na pumasok sa isip ni Abel ang mag-give up. Mas madali sana, pero ang kasuklam-suklam na galit ng kabila ay nagpasiklab ng isang bagay sa kanya. Isang malamig, tumataas na inis. Pinili niya at bumaba, mabilis na nakalampas sa unang salvo. Patuloy ang mga atake. Para siyang nawala sa sarili ang estudyanteng may berdeng buhok, ngunit si Abel ay dumaan sa makapal na pagbomba na parang usok, ilaw, at walang kahirap-hirap. Ang mga kasamahan niya sa gilid ay nag-uunahan sa pagsigaw para sa kanya. Nakita ito ng estudyanteng may berdeng buhok at tumawa ng mapanlait. Tinanong niya si Abel kung mauubusan na siya ng hininga. Hindi man lang naramdaman ni Abel ang kahit anong alon sa loob niya. Sa halip, naisip niya na ang kabilang panig ang nauubusan ng lakas. Biglang nagdeklara ang guro na 1 minuto na lang ang natitira sa round. Naging matigas ang mga mata ng estudyanteng may berdeng buhok at nagsimula siyang mag-ipon ng napakaraming mahika. Nagpasya siyang ibigay ang lahat. Biglang nabuo ang isang napakalaking sphere ng liwanag. Dumami ang mga maliliit na bala ng mahika na nagsipaghiwa-hiwalay sa bawat direksyon. Sina Alisa at Ted sa gilid ay nanonood ng nakabukas ang puso sa kaba. Agad na nakita ni Abel ito. Ang kabilang panig ay ilegal na nagdagdag ng scatter rune. Ang estudyanteng may berdeng buhok ay matapang na nagtawanan, hinahayaan siyang tumakas sa isang ito. Naisip ni Abel na hindi gaano kahirap iwasan ito ng tuluyan, pero mas gusto pa rin niyang manatiling hindi napapansin. Maingat niyang pinatakbo ang kanyang mahika sa ilalim ng ibabaw, pagkatapos ay yumuko at tinakpan ang ulo, nagkukunwaring nilalabanan ito. Bumagsak ang mga magic bullet, ngunit bawat isa ay kakaibang umiwas bago pa man ito makahawa sa kanya. Lahat ng tao ay napaatras, hindi makapaniwala sa kanilang nakita. Naging blanko ang mukha ng estudyanteng may berdeng buhok, nang hihinala siyang may sira ang kanyang kasangkapang mahika. Sa eksaktong sandaling iyon, sumigaw ang huling sigaw at tuluyang walang sugat si Abel. Dumating si Ted na puno ng sigla, sinasabing kahanga-hanga ang kanyang master.
Pinigil siya ni Abel, pinaalalahanan siyang maaga pa para magdiwang. Sa susunod na round, magpapalit ng atake at depensa at kailangang mapatomba ang bawat kalaban. Ngayon ay ang pagkakataon ni na Abel, Ted, at Alisa na sumugod. Masigasig si Ted at nangakong pananatilihin nila ang panalo sa round na ito. Sabik namang patunayan ni Alisa kung ano talaga ang kanilang kakayahan. Samantala, umaasa si Abel na makuha ng kanyang mga kasamahan ang pansin habang ang kabilang panig ay hindi nagpapakita ng kahit anong pag-aalala. Mas lalo pa nilang tinukso. Napapansin ni Abel na may itinatago sila. Pinangunahan na ang susunod na laban. Inutusan ng estudyanteng may berdeng buhok ang kanyang koponan na maghanda sa depensa. Agad na nagharap-harap ang mga kasamahan niya, bumubuo ng isang siksik na bilog na pang-depensa. Pinakawalan ni Ted ang unang atake, mga magic bullet na humahagibis pa atros. Sumunod si Alisa sa likod niya na may sariling atake. Agad na tumawag ang isa sa Pormasayon, hilaga kanluran, atakeng parang sibat. Sumunod pa, Southeast, magic bullet na parang disc. Agad na naintindihan ni Abel ang kanilang estratehiya. Hinati nila ang sakop, nagbabahagi na ng impormasyon upang matanggal ang mga blind spot. Ito ay isang tunay na mahusay na koordinadong depensibong Pormasayon. Natatakot si Ted, napalingon at sumigaw para humingi ng tulong. Parehong naguluhan si Alisa, hindi alam kung paano makakawala. Kailangan niyang aminin na mahusay ang koordinasyon ng kabilang koponan. Ngunit nakalimutan pa rin nila ang isang bagay. Tinawag ni Abel si Ted papunta sa kanyang panig. Sinabi niya na siya ang magbibigay ng huling suntok para sa laban na ito. Nagsimula silang mag-uusap ng tahimik, pinag-uusapan ang kanilang huling plano sa laban. Sa isang sandali, sabay nilang tiningala ang kanilang mga kalaban, nakatitig sa mga ito. Ted, na narinig ang plano, itinaas ang kanyang braso ng mataas sa kanyang ulo at nagsimulang magbigkas ng isang pinalaki, matagal na salawikain. Napatigil ang buong kalabang koponan, naguguluhan sa ritual na ginagawa niya. Kahit si Abel ay nakaramdam ng sobra, pagkatapos ay tahimik niyang pinatakbo ang kanyang sariling mahika. Ang lakas ay dumaloy sa mga daliri ni Ted, sumasagot sa ritmo ng kanyang pag-chant. Tinawag ni Ted ang huling linya upang ilabas ang lakas habang tahimik namang binibigkas ni Abel ang tunay na salitang pang-ulan ng mahika. Ngunit tila walang nangyari. Nagsimula ng kumalat ang kalituhan sa hangin hanggang sa may isang taong nagtaas ng kamay sa alarma at tumingin ang lahat sa itaas. Isang malaking singsing ng enerhiyang mahika ang nabuo na sa itaas. Walang hanggang magic bullets ang bumagsak mula rito na parang isang bagyo ng ulan. Wala nang oras ang kalabang koponan na tumugon. Sila ay agad na natabunan ng bombardamento. Nahulog ng sunod-sunod, ang larangan ay iniwang wasak. Nahirapan at nagsumikap ang estudyanteng may berdeng buhok na bumangon, ngunit muli siyang napatras sa isang eksaktong tinamong pangwakas na tira. Tumingin ang guro sa face sa estudyanteng nakakalat sa lupa, masyadong nagulat upang makapagsalita. Sa huli, wala siyang nagawa kundi ang tumango at i-anunsyo ang koponan ni Abel bilang panalo. Lahat ay nagsigawan sa masiglang kasiyahan, ipinagdiriwang ang tagumpay sa pagbawi. Si Alisa ay mabilis na lumingon kay Ted at tanong kung bakit niya itinago ang kanyang lakas noon. Pumapalya lamang si Ted na magpaliwanag na sinasabi na lahat ito ay isang pagkakataon lamang. Napansin niyang lahat ng atensyon ay nakatuon na kay Ted, huminga ng malalim si Abel sa pag-igting. Bigla, ang estudyanteng may berdeng buhok ay napalingon at tumayo, ang mukha ay puno ng sama ng loob at kahihiyan. Tiningnan ni Abel siya ng malamig at sinabing hindi niya alam kung gaano kasipag ang mga internal na estudyante. Ngunit ang tiyak na masasabi niya ay nakamit ni Ted ang kanyang lugar dito sa pamamagitan lamang ng kanyang sariling kakayahan na binuo mula sa hindi mabilang na araw at gabi ng pag-aaral at pagsasanay. Nakinig ang estudyanteng may berdeng buhok tapos ay bumagsak sa lupa ng walang ibang salita at isang magiliw na kamay ang lumitaw sa harap niya. Lumuhad si Ted at muling inimbitahan siyang kumain ng mga bun kasama niya minsan. Abel tumango, hindi pa rin siya sumusuko sa pagbebenta ng kanyang mga bun. Nakaupo doon ang estudyanteng may berdeng buhok na nakatungo ang ulo, halatang may pinagdadaanan sa loob. Sa huli, naglabas na lang siya ng malamig na pagtawa at sa halip ay tinulungan ang kanyang kasamahan na tumayo. Hindi natuwa si Alisa, iniisip na may angas siyang magpakasaya sa kawalang galang. Pero tumawa si Ted ng may pag-asa, sinabing ito ay progreso pa rin. Sa huli, hindi pa tinulak ng lalaki ang kamay niya palabas. Muling pinagtibay niya ang kanyang layunin na makamit ang isang daang kaibigan ng may bagong determinasyon. Tinitingnan ni Abel ang buong eksena, bahagyang nakangiti na tahimik na pumapagitna sa kanyang mga labi. Habang lumulubog ang dapit hapon, mag-isa si punong guro maaalin na naglalakad sa madilim na koridor. Pumunta siya sa isang nakatagong pinto at tahimik na binuksan ito gamit ang mahika. Sa likod nito ay ang siksik at magulong underground workshop ni Guro Emma Senador. Nakatingin ng matalim si Emma Senador sa isang screen. Sa video, paulit-ulit na ipinapakita ang laban noong hapon. Sinabi ni Emma Senador sa punong guro na ito ay nakuhanan ng isang scout drone na kanyang disenyo. Ang footage ay muling ipinapakita ang sandaling ipinasa ni Ted ang kanyang mahika. Ang sandaling bumagsak ang mga mahikal na bala mula sa itaas. Maaari ay maingat na pinanood, unti-unting nagbago ang ekspresyon niya sa isang pagkabigla. Masiglang ipinakita ni Emma Senador na ito ay isang napakahusay na nakatagong mahika. Tahimik na nakanguso si Abel ng isang bagay noong panahong iyon. Nagliliyab ang mga mata ni Emma Senador sa obsesyon, alam niyang tutuklasin niya kung sino talaga si Abel. Dumating na ang araw ng lakad ng hindi inaasahan. Naalala ni Abel ang paanyaya ni Alisa. Habang bumababa siya mula sa dormitoryo, binigyan siya ng taong naka-duty ng bahagyang pagtigil.
Nakatayo si Lilith doon, may banayad ng ngiti sa mukha niya. Akala niya papunta siya sa aklatan gaya ng dati, ngunit ipinakita ni Abel ang tapos ng form ng Liv. Biglang nanlaki ang ngiti ni Lilith sa kanyang mukha. Mati siyang tahimik na nagtatanong kung sasama niya si Alisa, ang kaklase nila, kasi nakatanggap siya ng panibagong form ng Liv na halos pareho ang detalye. Hindi maintindihan ni Abel, may mali ba doon? Pinagpawisan ni Lilith ang labi niya at pilit niyang ibinaba ang sama ng loob. Sa huli, tumango na lang siya at sinabing magsaya siya. Lumiko si Abel para umalis, hindi napansin ang pagkadismaya sa mukha niya. Sa pagbubukas niya ng pinto, may humawak sa kanyang manggas. Nakababa ang tingin ni Lilith, halos bulong na ang boses niya. Nagtanong siya kung maaari rin niyang mahataran siya ng oras para maglakad-lakad minsan. Medyo nagulat si Abel, pero pumayag siya. Agad na itinaas ni Lilith ang mukha niya at ngumiti ng maliwanag at may kintab. Ngiti ay nagpasimula ng isang bagay kay Abel. Naalala niya kung paano siya noong bata pa, kahit na nakalipas na ang 200 taon, paminsan-minsan pa rin niyang ipinapakita ang batang anyo na iyon. At saka, naalala niya bigla ang taos-pusong pag-amin na ginawa niya 2 taon na ang nakalipas. Sa tingin niya, marahil ay isang simpleng pagmamahal lang iyon ng isang batang may paghanga sa mas matanda. Nasa plaza na si Alisa at matagal na siyang naghihintay. Humingi ng paumanhin si Abel sa pagiging huli na nagulat naman sa kanya. Natawa siya at tinukso siya, sinabing hindi niya akalain na marunong siyang mag-sorry. Pagkatapos ay buong kumpiyansa niyang idineklara na ngayon, dadalhin niya siya sa bawat sulok ng Royal Capital. Ang kanilang unang hinto ay isang matayog na memorial na orasan. Labis na naakit si Abel sa masalimuot na nag-uugnay ng mga gulong. Samantala, nakayuko si Alisa sa bintana at masiglang tinawag siya upang tingnan ang tanawin. Sa ilalim ng malinaw na langit, umaabot ang paningin hanggang sa malayong abot ng dagat. Napansin ni Abel ang isang gumagalaw na itim na tuldok sa tubig. Ang likod ng barko ay nag-iiwan ng mahabang usok na madilim. Ipinaliwanag ni Alisa na ito ay isang steamship, hindi ba niya alam kung ano yon? Naalala ni Abel ang nabasa niya sa mga libro. Isang alon ng tunay na pagkamausisa ang bumalat sa kanya. Pinanood ni Alisa siya habang nakatitig ng may konsentrasyon at tahimik na may isang bagay na nagsimulang tumubo sa kailaliman ng kanyang puso. Pagkatapos niyon, nakinig sila sa isang bagong uri ng musika. Nanood ng isang romantikong pelikula, tahimik na niyayakap ni Abel ang uri ng kasiglahan na hindi kayang ipakita ng kahit anong aklat. Habang dumaan sila sa isang masiglang kalye, isang tindahan na may nakakasilaw na karatula ang pumukaw sa kanyang pansin. Ipinaliwanag ni Alisa na ito ay tinatawag na isang libangan hall, isang lugar para sa kasiyahan. Karaniwan ay sa mga lugar na walang ginagawa ang mga tao para sayangin ang pera at oras nila. Sa kanyang gulat, agad na naiintriga si Abel. Nagniningning ang mga mata niya nang sabihin niyang gusto niyang pumasok at tingnan. Nagulat si Alisa, pero pumayag pa rin siyang sumama. Hindi nila alam na sinusundan sila ng surveillance drone ng MSN. Pumasok ang dalawa, agad silang nilamon ng alon ng ingay at tao. Ang kakaibang makulay ng mga atraksyon ay nag-iwan kay Abel ng pakiramdam na parehong banyaga at interesado. Biglang may hindi kaaya-ayang boses na nanggaling sa likod nila, kasunod ang isang buto na kamay na humawak sa balikat ni Alisa. Biglang umatras ang kalansay, at napasigaw si Alisa sa gulat. Sa instinct, pumikit siya at niyakap si Abel, niyayakap siya ng mahigpit. Panyanatag ni Abel na ito ay isang simpleng gamit lang ng mahika. Naging gulat si Alisa, napahiya, at agad na umatras mula sa kanya. Masayang itinuro ng kalansay ang direksyon papunta sa lugar ng mga atraksyon. Sa sandaling pumasok ang dalawa, agad na lumiwanag ang mga mata ni Alisa. Nandoon ang kanyang paboritong serye ng Monster Claw Machines. Masaya niyang ipinaliwanag na ang mga plushie ay ginawang kamukha ng mga mahikal na hayop. Tumingin si Abel sa mga figura at nakitang kakaibang pamilyar ang mga ito. Marami sa kanila ay mukhang mga halimaw na minsan na niyang nakalaban. Pinuntirya ni Alisa ang kanyang paborito, si Jemes. Hindi talaga ito ang itinuturing na kaakit-akit na mahiwagang hayop, ngunit mukhang napakalakas nito at kailangang isang matibay na mandirigma. Ngumiti si Abel nang hindi sinasadyang pagsang-ayon. Talagang makapangyarihan si Jemes, kaya nitong gawing bato ang kahit ano at kahit sino. Kinailangan ng malakas na magic ng hangin at malaking pagsisikap para mapabagsak ito noong araw. Tumingin si Alisa sa kanya nang may tanong at pumikit ang dibdib niya. Napagtanto niya sa sandaling iyon na may nakalimutan siyang sabihin. Mabilis siyang nag-isip ng paraan para matewali ang lahat, ngunit biglang tumawa si Alisa at sinabing napakaibang biro niyon. Sumang-ayon siya at hinayaan na lang iyon bilang kanyang panlilinlang. Ngunit biglang naging mahiyain si Alisa, tinanong kung nakikita ba niyang kakaiba siya. Lahat ng ibang babae ay mahilig sa mga cute na bagay. Siya lang ang nakakaintindi ng isang bagay ng buong puso. Tumingin si Abel at sinabing tapat na bagay ito sa kanya. Iniisip niya na mas mahalaga ang mga panloob na katangian kaysa sa panlabas na anyo. Tumigil si Alisa sa kanyang hakbang at isang tahimik na init ang bumalat sa kanyang dibdib. Sabi niya ng masaya na mas gusto niya na ngayon si Jemes. Tinanong ni Abel kung gusto niya ang plushie. Si Alisa ay kumikilos ng kaunti, inamin na niya na oo, pero nagrereklamo tungkol sa sobrang liit ng pangil. Tahimik na pinaganya ni Abel ang kanyang mahika, sinusuri ang mekanismo ng makina. Napansin niya na ang lakas ng hawak ay nakatakda sa pinakamababang antas at ang mga kontrol ay sadyang mabagal. Natawa siya ng malamig sa loob. Ganito kakatiwas na ayos ang kailangan niya. Naglagay siya ng barya, handang gawing hindi maiiwasan ang imposible. Tahimik na bumaba ang mahika sa mekanikal na pangil, pinapalakas ang kapit nito.
Maingat na bumaba ang pangil at mahigpit na nilok sa Gemes plushie. Hinintay ni Alisa na may taas ng maayos ang anyo at pagkatapos ay maingat itong bumagsak sa slot. Muling nanalo si Abel sa kanyang ikalawang laban kay Gemes. Inilabas niya ang plushie at iniabot ito kay Alisa. Namula ang pisngi ni Alisa sa halatang kulay pula. Kinuha niya ang plushie at automatikong itinago ito sa harap upang takpan ang kanyang naglalagablab na mukha. Nangakong aalagaan niya ito ng maigi. Hindi nawala kay Abel ang pagkabahala sa kanyang mukha pagkatapos noon. Pumunta sila sa isang kafe ng panghimagas pagkatapos. Nakangiti si Alisa habang nakapikit, pinupuri ng malakas ang waffle. Ito ang kauna-unahang subok ni Abel nito. Napalingon ang mga mata ni Alisa sa kanyang bahagi at tinanong niya kung maaari siyang kumain ng isang kagat. Pumayag si Abel. Kumuha siya ng isang piraso at inabot ito pero basta na lang itong kinain ni Alisa mula sa kanyang tinidor nang hindi nag-iisip. Nagbigay siya ng masusing pagsusuri sa lasa ng waffle. Nagsimula ng kumain si Abel ng sarili niyang bahagi. Talagang masarap ang lasa nito. Pagkatapos ay napansin niya na medyo nagulat siya. Inaasahan niya na mag-aalala siya sa hindi direktang contact. Napatigil si Alisa at mabilis na pumula ang mukha niya. Napagtanto lang ni Abel na hindi niya iyon napansin noong panahong iyon. Humingi siya ng paumanhin sa pagsabi ng isang bagay na hindi naman kailangang sabihin. Pinilit ni Alisa na kumalma at matigas na iginiit na wala namang dahilan para magulo pa. Nang makita ang kanyang pagkahiya, iniwasan ni Abel ang paksa. Tumitig siya sa labas ng bintana sa halip at napansin ang isang kakaibang bagay sa atmosfera ng kalye. Sang-ayon si Alisa na may kakaibang alindog ang vintage na ayos dito, ngunit tahimik na sinabi ni Abel na ang tanawin ay nagpasimula sa kanya ng pakiramdam na mas malapit sa nostalgia. Napatigil si Alisa. Pinanto niya na ang paghahanap ng isang bagay na nakakatuwang retro at personal na nakararamdam ng nostalgia ay ganap na magkaibang bagay. Biglang nawala ng salita si Abel na pagtanto niyang muli na may nasabi na naman siya. Tumingin si Alisa ng diretso sa kanya at tinanong ang tanong na matagal na niyang taglay sa loob. Sino ba talaga siya? Ang tanong ay nagpasindak kay Abel at nagpahintulot sa kanya na manahimik. Wala siyang balak na ikwento sa kahit sino ang kanyang lihim na muling pagkabuhay. Ang tanging hangad niya ay mamuhay ng mapayapa sa paaralan. Sa sandaling iyon, isang kislap sa malayong distansya ang pumukaw sa kanyang mga mata. Ito ay isang magic na gamit pang surveillance na katutok ng direkta sa kanila. Nagpasya siyang unahin munang ayusin ang abala at pinutol ang pagtatanong. Nanunood si Alisa sa kanya, naguguluhan. Sa susunod na sandali, mabilis na lumapit ang mukha ni Abel sa kanya ng nakabibinging bilis, sapat na para maramdaman niya ang kanyang hininga. Pumintig ang puso niya sa bilis, ngunit ang tinutukoy ni Abel ay ang langit sa likod niya. Isang tahimik na apoy ang pinakawalan at winasak ang surveillance device. Dahil sa pagsabog, napalingon si Alisa at bigla niyang naintindihan. Tinatanong siya kung ano ang kanyang sasabihin. Bumaba siya ng ulo at tahimik na nagsabi na kalimutan na lang ito, humingi ng tawad sa pagtatanong tungkol sa kanyang pribadong buhay, hindi may tatago ang kirot sa kanyang mukha. Bagamat maganda ang pag-iwas sa karagdagang tanong na natiling hindi mapakali si Abel. Pinagpawisan ni Alisa ang kanyang ibabang labi, isang alon ng mapait at matamis na damdamin ng damaloy sa kanya. Ayaw niyang makita muli ang ganong tingin sa kanyang mga mata, yung sadyang nagsasara at iniwasan siya, at sa sandaling iyon, naging malinaw na sa kanya na natakot siya na tunay na nahulog na siya kay Abel. Sa dapit hapon, magkasama nilang narating muli ang gate ng akademya, ngunit naramdaman ni Abel na hindi tumigil ang pagmamatsyag. Naiinip na siya dito at nagpasya siyang harapin ito sa sariling paraan. Nagsinungaling siya at pinapante si Alisa na mauna. Tumango si Alisa, nagpaalam, at nagpatuloy sa paglakad. Lumiko si Abel at nagtungo sa isang walang tao na eskinita. Tumigil siya sa malalim nito at malinaw na naramdaman ng dalawang nakatagong presensya. Sinabi niya sa sinumang nakatago sa dilim na lumabas na. Ngayon, isang babaeng mangkukulam ang lumitaw mula sa kadiliman. Agad napansin ni Abel ang kanyang kulay abo na mga mata. Ito ay isang teknik na gumagamit ng mahika ng elemento ng lupa upang maghalo sa paligid. Malamang na ang kanyang nakalantad na kasuotan ay para mapabuti ang katumpakan ng kanyang mahika. Sa sandaling iyon, isang boses ang nanggaling mula sa bubungan sa itaas. Isang lalaking mage ang bumaba, nagtataka kung paano nalaman ng batang ito ang kanilang presensya. Naputol ang usapan ng babaeng mage na hindi na nakapagtataka dahil kilala niya ang taong iyon. Agad na naabutan ni Abel ito at tinanong kung sino ang nag-utos sa kanila. Mabilis na pinagsabihan ng lalaking mage ang kanyang katrabaho dahil palagi nitong sinasabi ang higit pa sa dapat niyang sabihin. Tumalikod siya at matatag na ipinahayag na hindi niya ilalantad ang kliyente kahit anong mangyari. Iyon lang ang kailangan ni Abel upang tunay na makaramdam ng interes. Tanging isang kalaban na ganito ang antas ang karapat-dapat na seryosohin. Sa parehong sandali, naglalakad mag-isa si Profesor Emma Senador sa mga koridor ng akademya. Isang pamilyar na kalungkutan ang nananatili sa kanya tulad ng anino, gaya ng dati. Walang nakikipagtalo sa mga insekto at walang nakikipag-stargazing kasama ang mga unggoy. Walang kailanman naging isang tao sa buong mundo na kayang makipag-usap tungkol sa mahika bilang isang katulad niya. Ang kamanghamanghang talento na ipinakita niya mula pagkabata, ang sariling pag-imbento ng mga kagamitang pang-magic sa murang edad, ay nagdulot sa kanya hindi ng pag-unawa, kundi ng isang malalim at hindi matatawarang pag-iisa. Iba ang pumupuri sa harap niya, tinatawag siyang henyo. Pero sa likod niya, nag-uma pa ang inggit at pangungutya. Ang sobrang galing ay nagbunga ng isang kalungkutan na walang katapusan.
Noong pumasok siya sa akademya, sinubukan niyang makisama, ngunit agad niyang naintindihan na ang pagtanggap sa karaniwan ay isang walang saysay na pagtakas. Isang diamante ay maaari lamang pahusayin ng isa pang diamante o ng isang mas matigas pa. Kung walang karapat-dapat na kalaban, kahit na isang henyo ay hindi tunay na maaaring umunlad. May mga pagkakataon na pakiramdam niya ay sobra siyang nakahihigit hanggang sa halos mawalan siya ng dahilan para magpatuloy, hanggang sa dumating si Abel na parang ilaw na sumisilip sa dilim. Ang pagmamasid at pagsusuri sa kakayahan ng batang ito ay muling nagpasigla sa kanya. Para sa layuning iyon, hindi siya nag-atubiling tawagan ng mga yaman ng lipunan ng mahika na Chronos. Ang dalawang bihasang mahikiro ay kanyang mga kasamahan. Upang maunawaan si Abel, handa siyang gamitin ng anumang paraan. Binuksan niya ang pinto ng kanyang workshop at biglang natigilan, nakatitig ng malaki. Abel ay nakaupo ng mahinahon sa kanyang upuan, umiinom ng tsaa. Lumiko ang binata at bumati sa kanya, humihingi ng paumanhin sa pagpasok. Pinilit ni Emmy Senador na pigilin ang kanyang gulat at tanungin kung paano niya nalusutan ng mga pader. Ang depensibong mahika na kanyang inilatag ay mas higit pa sa 2 o 3 patong. Sabi ni Abel na parang tissue paper lang ang mga barrier na iyon. Nagbiro si Emmy Senador ng nakahiya, pinuri siya bilang kahanga-hanga at puno ng sorpresa, ngunit tinapos ni Abel ang pagpapanggap ng walang salita. Sinabi niya kay Emmy Senador na sinabi na sa kanya ng mga kasamahan niya ang lahat. Ang hiling niya ay simple, itigil agad ang lahat ng pagmamanman. Nakatayo si Emmy Senador roon, tuluyang nabigla, hindi handa na mabunyag ng ganito kabilis. Anong uri ng kapangyarihan ang kailangan para mapilit ni Abel na mapagsalita ang dalawang iyon? Pinanatili niya ang kanyang sarili at nagtatanong ng may matalim na tono, paano kung tumanggi siya, halos hindi pa nakalabas ang salita ng isang nakakatakot na alon ng mahika ang bumalat sa kanya. Malamig na malamig ang mga mata ni Abel, puno ng banta ng kamatayan. Napilitang hindi makagalaw si Emmy Senador dahil sa lakas ng presensyang iyon. Hindi na mapigilan ng kanyang katawan ang panginginig, ngunit sa ilalim ng takot ay naroroon ang isang kakaibang pakiramdam, parang pagkabighani. Sa huli, pumayag siya at sinabing tatanggapin niya ang bawat hiling. Unting-unti niyang binawi ang nakakaubos na enerhiya. Huminga ng maluwag si Emmy Senador, ngunit nanatili ang kanyang pag-uusisa. Tinanong niya kung bakit pa siya nananatili sa akademiyang ito. Wala nang dapat matutunan dito. Sabi ni Abel na gusto niya lang ng tahimik at walang kaguluhang buhay sa paaralan. Wala nang iba pa. Mata ni Emmy Senador ay naging malamig at sinabi niya na sobra na ang katatawanan yun. Binaba niya ang boses at pinag-usapan ang nakikita niyang kapalaran ng isang henyo. Sa ganitong kapangyarihan, kayang baguhin ang mundo ayon sa kanyang nais. Kahit ang pamumuno sa mga ordinaryong tao ay hindi na isang pantasya, napatigil ang noon ni Abel, kitang-kita ang pandidiri sa kanyang mukha. Tinapat niya ito ng walang palem, sinabing wala siyang interes sa kahit ano niyan, at umalis nang hindi tumitingin pabalik. Emmy Senador na payuko sa ibabaw ng mesa, patuloy na kumakaba ang puso niya ng malakas. Marami na siyang nakasalamuhan ng magagaling na tao, pero ni minsan ay hindi niya naramdaman ang ganitong uri ng intensyon sa pagpatay. Isang ngiti ng kasiyahan ang umusbong sa kanyang labi. Tiyak siyang ang pagkakaroon ni Abel ay magdadala sa kanya sa isang ganap na bagong antas, lalong lumalalim ang gabi. Pumunta si Alisa upang hanapin si Abel na nakayakap ang plushie. Nalaman niya mula kay Ted na wala siya roon, kaya nanatili siyang naghintay mag-isa sa paanan ng dormitoryo. Gusto niyang ibigay sa kanya ang plushie at personal na magpasalamat. Habang marahang hinahaplos ang anyo nito, isang pamilyar na boses ang dumaan mula sa direksyon ng mga puno. Boses ng isang babae ang nag-alok ng mahinahong paumanhin. Pumasok si Alisa sa likod ng proteksyon para manood. Nang makita niya kung sino ito, nabigla siya. Nakipag-usap kay Abel si Guru Lilith ng mahina tungkol sa kung gaano niya kamiss siya. Ipinaalala ni Abel sa kanya na iwasan ang magpasikat at magdulot ng hindi kailangang atensyon sa sarili niya. Nagpaalam siya at umalis, sinabing ipunin na lang niya ang mga dapat niyang ipunin pagkatapos ng klase. Ang sumunod na nangyari ay halos huminto sa paghinga ni Alisa. Umangat si Lilith sa kanyang mga paa sa tiptoe at marahang hinalikan ang kanyang noo. Masisigla ang pisngi ni Lilith at tahimik na huminga si Abel ng may inis na pagtanggap, sinabing hindi siya nagbago kahit kaunti mula noong maliit pa siya. Bumalik si Alisa sa mga anino. Anong nangyayari? Kinabukasan, nakaupo si Alisa sa isang kafe na nakasimangot. Nang dumating si Yukari, agad niyang naramdaman na may mali. Si Alisa, na hindi tumatanggi sa isang suite, ay umorder lamang ng itim na kape. Yumuko si Yukari nang may pag-aalala at tinanong kung may problema siya. Sa wakas, mahinang sinabi ni Alisa kung ano ang kanyang nasaksihan. Nakita niya siguro Lilith na niyayakap si Abel sa noo. Hindi niya maiwasang magtaka kung magkasama nga ba sila. Napailing si Yukari, saka agad na naintindihan kung ano ang nasa isip ni Alisa. Mabilis siyang ngumiti at panyanatag siya na wala talagang dapat ikabahala dahil magpinsan pala sina Abel at Guru Lilith, ate at bunso. Nakalat na ang balitang iyon sa buong akademya. Nakumpirma rin ni Ted. Nahirapan si Alisa paniwalaan ito pero naiisip pa rin niyang kakaiba. Bakit kailangang magtagpo ng lihim ang tunay na magkakapatid at ipakita ang kanilang damdamin sa pamamagitan ng isang halik pa nga? Inakala ni Yukari na nag-iingat sila siguro dahil sa relasyon nilang guro at estudyante at dahil sobrang close lang talaga sila, ang halik ay paraan lang nila ng pagpapakita ng pagmamahal. Inisip ni Alisa ito ng mabuti at naisip niyang may katwiran nga. Biglang gamaan ang pakiramdam niya at muling bumalik ang kanyang gana sa pagkain. Pupunta siyang orderin ng pinakamalaking piraso ng cake sa menu.
Napansin ni Yukari na muling nabuhay siya at hindi mapigilan ang pagtawa. Sa parehong oras, mag-isa si Abel sa ilalim ng lupa sa silid trainings, tumatakbo. Matagal na siyang tumatakbo ng 2 oras. Walang iba kundi ang kanyang karaniwang araw-araw na gawain. Walang tao at tahimik ang training room nung holiday. Naramdaman niya ang isang malabong pakiramdam na parang may kulang. Mukhang nakalimutan na ng mga modernong mangkukulam ang pisikal na paghahanda. Bigla na lamang pumasok si Ted sa kwarto matapos siyang mahabol sa wakas. Nakaramdam si Abel ng bahagyang pagsuko, nadiskubre na ang kanyang mapayapang pahingahan. Masiglang tinanong ni Ted kung napili na niya kung aling research club ang sasaliin. Si Abel ay naalala lamang na narinig niya ito nung nag-enroll siya, ngunit tapat niyang inamin na wala siyang interes dito kailanman. Masigasig na ipinaliwanag ni Ted na ang mga research club ay mga voluntaryong grupo pagkatapos ng klase. May mga kaso pa nga na ang mga natuklasan ng club ay nakilala sa buong bansa. Tahimik na hindi na interesado si Abel. Isa pa rin yun ay gawaing pang student lang. Natutunan niya sa walang katapusang taon ng karanasan na ang pagsasaliksik ng mahika ay isang bagay na kailangang gawin mag-isa. Sa kanyang pananaw, walang gaanong silbi ang pakikipagtulungan sa iba, ngunit ayaw ni Ted itong pakawalan at patuloy na naninindigan na maaaring may makuha siyang interes. Naramdaman ni Abel ang kanyang pag-aalinlangan. Hindi patas ang makatanggi sa isang bagay na itinuturing na maliit nang hindi mo na ito nakikita. At higit pa dyan, ang mga mata ni Ted ay puno ng walang iba kundi dalisay at taos-pusong pag-asa. Sa huli, bumitiw si Abel at nagpasya, sumang-ayon si Ted na sumigaw ng kasiyahan. Dinala niya si Abel sa lugar kung saan nag-aaya ang mga club. Puno ito ng ingay. Patuloy na pinipigilan si Ted ng mga tao ng masigasig, umaasang sasali siya sa kanilang club. Tahimik na pinagmamasdan ni Abel, napansin na ang mga club ay nahahati sa 2 pangunahing uri, batay sa mahika at sa palakasan. Ngunit sobra-sobra na silang bilang para mapag-aralan ng maayos ang bawat isa. Biglang may mababang tinig na nagsalita mula sa kanilang likuran. Nakatayo roon ang isang dambuhalang tao na nakasuot ng buong armor. Napatakot ng husto si Ted. Ngumiti ang anyo at tinanggal ang helmet, ipinaliwanag na ito ay pangkompetisyon lang. Pinuri niya ang katawan ni Ted at inimbitahan siyang subukan ng armored ball. Lubhang nakalito ang serye ng mga teknikal na termino na ikinagulat ni Ted, ngunit si Abel na nasa tabi niya ay naintindihan ng ganap. Parang isang sinaunang laro na katulad ng rugby. Lumiko si Ted upang anyayahan ng kanyang guro na sumama sa kanya, ngunit naging awkward ang itsura ng nakatatandang estudyante nang tumitig siya kay Abel. Magalang niyang iminungkahi na medyo hindi praktikal para sa isang estudyanteng may amber na mata na makilahok. Matagal nang sanay si Abel na tratuhin bilang isang taong hindi kayang magpamalas ng mahika, at ayos lang sa kanya iyon. Naging natural na dahilan niya iyon para umalis. Sa sandaling iyon, lumapit ang kapitan ng club na nakasuot ng kanyang armor. Ang nakatatanda ay lumapit at tahimik na ipinaliwanag ang sitwasyon. Nang marinig ito, ang kapitan ay biglang natawa nang walang pagtatangkang itago ito. Malinaw niyang sinabi na ang pagpapasok ng isang may mas mababang paningin ay magdadala sa buong reputasyon ng club sa alanganin. Abel bumantong hininga, ayaw makisali sa anumang karagdagang pagtatalo, ngunit nakakunot na ang noo ni Ted. Pinisil ni Abel ang tenga ni Ted ng bahagya na nagsasabi na hindi na ito karapat-dapat pang mag-alala. Wala siyang interes sa palakasan, kaya ang paglisan ay hindi kawalan. Ang hindi niya inaasahan ay ang mga salitang iyon ay aksidenteng nagpasiklab sa galit ng kapitan. Biglang napuno ng galit ang kapitan, sinabing hindi niya matitiis na minamaliit siya. Ang sobrang pagkukunwari niyon ay nag-iwan kay Abel at Ted na walang masabi. Bago pa makasagot ang kahit sino, kinuha ng kapitan ang bola at tumakbo ng diretso kay Abel na sumisigaw na ipapakita niya na ito ay higit pa sa larong bola. Abel mabilis na lumiko sa gilid at tinanggal ang mga paa ng kapitan mula sa ilalim niya. Nadapa ang kapitan sa isang paa. Ang bola ay lumipad mula sa kanyang mga braso at umakyat sa hangin. Halos hindi niya na mapanatili ang sarili, ngunit ang hiya ay sumaikop sa kanyang huling natitirang katinoan, kaya't muling umatake siya kay Abel. Tinatanggap ni Abel na hindi ito magiging madali. Lumipad siya ng magaan sa hangin at madali nitong nahuli ang bumabagsak na bola. Mula sa kalagitnaan ng paglipad, tahimik niyang tinawag, babalik sa iyo ang mga bola, ngunit tahimik niyang nilagyan ito ng spell na nagpapalakas sa material. Dumating ang bola na may dalang napakalakas na puwersa at diretso nitong tinamaan ang mukha ng kapitan. Isang malakas na tunog, bumagsak ang kapitan sa lupa ng madiin. Biglang nagbago ang takbo ng pangyayari at agad na napalingon ang lahat sa paligid. Napagtanto ni Abel na nadala na naman siya. Habang lahat ay nagmamadaling pumunta sa kapitan, tahimik na nakalayo sina Abel at Ted mula sa karamihan. Nagpatuloy sila sa pagbisita sa maraming club, ngunit hindi pa rin nila mahanap ang tamang pakiramdam. Sa kabilang banda, tinanggap si Ted sa lahat ng lugar. Habang si Abel ay walang interes sa lahat ng ito, halos sumuko na siya nang marinig niya ang isang masiglang pag-awit na umaabot sa kanyang tainga. Isang grupo ng mga tao na nakasuot ng itim na balabal ang nagtipon sa isang sulok, malakas na nananawagan para sa isang mapayapang mundo. Mas pinagigihan ni Abel ang pagtitig. Ang gusto nilang putulin mula sa mundo ay ang mahika mismo. Nakalilito ito sa kanya. Kung laban sila sa mahika, bakit sila pumunta dito sa akademya? Itinaas ng kanilang leader ang kamao at idineklara na dumating na ang panahon ng revolusyon. Muling tiningnan ni Abel at tumigil siya nang biglang huminto. Ang namumuno sa grupo ay walang iba kundi si Boss na matagal na niyang hindi nakikita. Alam niyang nasa akademya si Boss pero hindi niya akalain na makikita niya siya ng ganito.
Hindi maganda ang itsura ni boss pero matalim ang mga mata niya na nakakatakot. Kasabay ng kaba, tinawag ni Abel ang estudyanteng may berdeng buhok para itanong kung ano ang nangyayari. Ang kabilang estudyante ay napatingin sa kanya ng may gulat na para bang nagtatanong siya ng isang bagay na alam na ng lahat. Ipinaliwanag niya na ito ay isang radical na organisasyon laban sa mahika. Nangako sila ng kapayapaan sa ibabaw, ngunit nagdulot sila ng hindi maliit na gulo sa lipunan. Nang makita na nasa dilim si Abel, bumalik ang tono ng estudyante sa karaniwang pagmamataas. Natawa siya na parang inaasahan na niya ito. Walang research club na tatanggap sa isang tao na may mahina ang mata. Wala nang interes si Abel na makipagtalo. Nagpasya siyang umalis, ngunit tinawag siya ng estudyante, sinabing mayroon siyang perpektong lugar, ang tamang club para sa tulad niya. Huminto sila sa harap ng isang tahimik at walang tao na booth. Isang batang babae na may asul na mata ang nakaupo mag-isa sa ilalim ng payong, tahimik na nagbabasa. Lahat ng dumaan ay iwas ng malayo, parang bawal lapitan. Tinawag siya ng estudyanteng may berdeng buhok na Ice Queen, si Noel. Taglay niya ang napakalakas na kakayahan, ngunit hindi kailanman nakipag-usap sa kahit sino. Sabi niya, ganoon din si Abel, kaya magkamukha sila. Parehong hindi magiliw ng mga dayuhan, marahil ay magkaintindihan sila. Sa ganitong paraan, siya ay umatras at umalis. Maingat na pinagmasdan ni Abel siya. Ang mga asul niyang mata ay tunay na tanda ng mahika ng elementong tubig. Mas malinaw na mas malakas ang kanyang mahika kaysa sa karaniwang estudyante. Ang nakasulat sa booth ay Research Club ng sinaunang mahika. May misteryo itong dala. Marahang kumatok si Abel sa mesa sa harap niya. Sa wakas ay tiningnan ni Noel siya ng malamig na walang pakialam. Tahasang sinabi ni Abel na interesado siya sa sinaunang mahika at nais niyang marinig pa ito. Wala siyang sinabi pa. Pinasara niya ang makapal na aklat sa kanyang mga kamay, pagkatapos ay inilagay ang isang parisukat na kahoy na kahon sa mesa at sinabing buksan niya muna ito. Agad na nakilala ni Abel ang bagay. Ito ay isang labyrinth circuit, isang misteryosong aparato na ginagamit upang subukan ang kakayahan sa pamamagitan ng pagdedecode ng mga komplikadong rune, at ang partikular na ito, na napakahusay ang pagkakagawa, ay malamang na ginawa mismo niya. Walang ibang salita, hinaplos niya ang ibabaw ng kahon at sinimulang suriin ang mga rune. Ang kanyang mahika ay damaloy ng tumpak, ginagabayan ng kanyang kagustuhan, sa isang tamang daan. Sa isang mahinang pag-click, bumukas ang mga takip. Biglang napalawak ang mga mata ni Noel, ang mukha niya ay puno ng hindi kapani-paniwala. Maingat na inilapag ni Abel ang kahon at sinabing bukas na ito. Kinuha niya ito muli at muling siniyasat, pinaghihinalaang nasira ito. Sa huli, karamihan sa mga tao ay nangangailangan ng hindi bababa sa isang oras para malutas ito. Hindi nagbigay si Abel ng paliwanag at simpleng pinaalalahanan siya na siya ay nangako. Tiningnan ni Noel siya ng may komplikadong ekspresyon, saka sa huli ay pumayag. Sumunod siya sa tahimik niyang mga hakbang habang pumasok sila, isang nakasulat sa pader na nagsasabing walang mag-aaral sa kabilang dulo, ang malinaw na nakatayo. Tinanong niya kung saan sila pupunta, itinuro ni Noel ang harap, ngunit ang nasa unahan ay walang iba kundi isang malamig na pader na bato. Inabot niya ang isang maliit na pendant mula sa kanyang leeg, parang isang selyo ito. Pinindot niya ito laban sa isang hindi kapansin-pansing gintong relief na nakaukit sa dingding, at pagkatapos, tahimik na nabuo ang isang nakatagong pinto sa bato. Sumunod si Abel sa kanya, isang mundong na puno ng mga aklat ang bumalat sa kanya. Maingat na sinabi ni Noel na ito ang research club. Tumingin si Abel sa paligid, daan-daang aklat, isang kamanghamanghang tanawin. Tinanong niya kung nasaan ang iba pang mga kasapi at nakatanggap ng isang hindi inaasahang sagot. Sinabi ni Noel ng tahasan na siya lang mag-isa sa kasalukuyan sa club. Naisip ni Abel na marahil ito ang dahilan kung bakit nasa labyrinth circuit. Hinaglakad papunta sa mga estante at nagsimulang mag-browse ng walang tiyak na ayos. Lahat nito ay mga sinaunang teksto, malinaw na mula sa maraming taon na ang nakalipas. Tinanong niya kung alin ang pinakamatandang aklat sa koleksyon. Tahimik na nagsalita si Noel na maraming mahikal na teksto ang sinunog ng dakilang kalamidad. Napatigil si Abel, ang mga piraso ng kasaysayan ay nagsimulang magbuo sa kanyang isipan. 200 taon na ang nakalipas, natalo ng mga pantas ang Demon King, ngunit ang kapayapaan ay panandalian lamang. Dahil sa gutom sa teritoryo, ang tao ay agad na sumabak sa isang digmaan na mas matagal at mas brutal. 100 taon ng pagpatay, ang mga buhay na sinakop nito ay lagpas pa sa anumang kinuha ng Demon King. Ang pagod at paghihirap ay naging isang malalim na paghihiganti sa mahika. May isang kilusan na naglalayong ganap na burahin ang mahika sa buong mundo. Maraming mahahalagang aklat ng mahika ang naging abo sa apoy upang matuklasan ang mga lihim ng sinaunang mahika na noon ay lagpas pa sa kasalukuyang nasa mundo. Iyon ang layunin kung bakit umiiral ang research club na ito. Sa tingin ni Abel, kahanga-hangang motibasyon iyon. Alam niya na sa panahong ito, karamihan sa mga tao ay hindi na nakikita ang pagbagsak ng mahika. Ang pagkilala nito at paggawa ng hakbang ay isang bagay ng kakaiba. Nabigla si Noel. Tinanong niya kung bakit hindi niya siya minamaliit gaya ng ginagawa ng iba. Sa huli, iniisip ng karamihan na mas maginhawa lang ang mga kagamitang pangmagiya. Malalim na nauunawaan ni Abel ang pagkadismaya nito. Sa ganitong kalagayan, pinili niyang magtiyaga at ituloy ang sinaunang mahika. Malamang nakaranas siya ng matinding kalungkutan at bigat ng hindi pagkakaintindihan. Kaya't sinabi niya ng buong katapatan na hindi niya hahamakin ang kanyang mga pagsisikap. Ang mga salitang iyon ay nagpasimula ng isang bagay na tahimik na nagsimula sa loob ni Noel. Hiniling niya ang pangalan niya ng mahina ang boses, may bahid ng hiya, saka siya nagpakilala ng formal at iniabot sa kanya ang susi ng kwarto.
Inaanyayahan niya siyang bumalik bukas. May nais siyang ipakita sa kanya. Mabilis dumating ang susunod na gabi. Natuklasan ni Abel si Ted na natutulog sa aklatan. Alam niyang pagod na siya sa mga club na naghahanap sa kanya ng ilang araw kaya hindi niya magawang gisingin ito. Iniwan siyang mag-isa ngunit pinigil siya ni Alisa sa koridor. Tinanong niya ng medyo kinakabahan kung anong research club ang iniisip niyang salihan. Nang malaman niyang hindi pa rin siya nakapagpasya, naglakas loob siyang mag-eniaya. Inamin niyang matagal na niyang pangarap na makasakay sa isang lumilipad na dragon. Isang piraso ng nostalgia ang bumalat kay Abel rin. Mula nang muling ipanganak, hindi pa niya nakita ang isang dragon sa panahong ito, kaya pumayag siyang sumama sa kanya at silipin. Biglang ngumiti si Alisa, ilang beses siyang kinonfirm upang makasigurado, at saka siya masayang tumakbo palayo. Hindi maiwasang maisip ni Abel na dapat pa niyang makipagkaibigan ng mas marami pa. Pagkatapos ay nagtungo siya sa club ng sinaunang mahika, ngunit sa pintuan ay naramdaman niya ang isang pamilyar na presensya. Siguro Emma Senador iyon. Diretsong tinanong ni Abel kung ano ang ginagawa niya roon. Ngumiti si Emma Senador at sinabi na siya ang tagapayo ng club. Pagkatapos ay agad na idinagdag na minsan lang siyang dumadaan. Ang labis na paliwanag ay lalong nagdulot kay Abel ng pagdududa. Emma Senador nagbago ng paksa at tinanong kung bakit siya naroon. Sinabi ni Abel na may nakatakda na siyang usapan sa isang tao. Emma Senador nagtaka ang isang kilay, ang kanyang ekspresyon ay may malalim na kahulugan. Ibinunyag niya ng may misteryo na si Noel ay isang henyo na personal na inirekomenda ng punong guro. Sa loob lamang ng isang taon, binigyan siya ng exemption mula sa lahat ng karaniwang klase at nag-aaral siya ng mag-isa dito dahil karamihan sa mga kurso ng guro ay hindi na nakakatugon sa kanyang pangangailangan. Sa ganitong paraan, iminungkahi niya kay Abel na mag-apply din para sa exemption na iyon. Agad namang tumanggi si Abel, muling sinabi na ang gusto niya lang ay isang tahimik at walang kaguluhang buhay sa paaralan. Ngunit biglang bumaba ang ngiti ni Emma Senador at itinuro niya ang kontradiksyon. Hanggat nakikipag-ugnayan si Abel kay Noel, hindi kailanman magiging tahimik at walang pangyayari. Sinasabi ni Abel na interesado lang siya sa koleksyon ng mga libro. Pinilit ni Emma Senador na itanong pa, pinapakita ang hindi pagkakatugma sa kanyang asal. Kung talagang hinahangad niya ang katahimikan, bakit pa siya interesado sa sinaunang mahika? Dahan-daang lumapit si Emma Senador, kamay na parang aabot upang haplusan ang pisngi ni Abel. Pero sa huli, tinapak niya lang siya sa balikat. Bumalik ang kanyang tono sa karaniwang kasiyahan at ngumiti siyang umalis. Nakatayo si Abel mag-isa doon na may kakaibang pakiramdam. Tahimik niyang pinaganya ang kanyang mata para sa pagsusuri. Isang maliit na mahiwagang ron ang lumitaw sa kanyang balikat, isang aparato para makinig. Itinaas niya ang kamay at pinuksa ito ng walang pag-aatubili. Sinalubong ni Emma Senador, saan man siya naroroon, ang ngiti niya ay may alam na. Natuklasan, gaya ng inaasahan, binuksan ni Abel ang pinto at pumasok sa research club. Tahimik na nagbabasa si Noel. Nang makita siyang dumating, agad niyang inilapag ang libro. Muling nagsalita siya ng mahina na may kakaibang diretsong katapatan. Isang mahinang pakiramdam ang dumaan kay Abel. Mabuti bang sinabi yon? Binanggit niya ang usapan at tinanong kung ano ang nais niyang ipakita sa kanya. Hinawakan ni Noel ang kahoy na kahon ng maingat at may pag-iingat. Mula rito, inilabas niya ang isang luma at sira ng anti-gang aklat. Maliwanag na nakapako ito sa ilalim ng makapangyarihang mga rune. Sabi ni Noel, tinatawag ito ng kanilang pamilya na bawal na grimoire. Naalala ni Abel ang nakasulat sa mga aklat ng kasaysayan na ang tekstong ito ay naglalaman ng kapangyarihang kayang yumanig sa mundo. Noong panahon ng dakilang kalamidad, ito ang naging sanhi ng pagsiklab ng labanan ng higit sa isang beses. Tinanong niya kung bakit niya ipinapakita sa kanya ang isang bagay na napakamapanganib. Sabi ni Noel na narinig niya na maaaring gusto niyang makita ito, kaya dala niya ito. Nakita ni Abel ang napakalaking halaga ng aklat at nagsimulang bumuo ng bagong hinala tungkol sa kanyang pinagmulan. Binuksan ni Noel ang mga selyo, sinabing ito ay isang yaman na ipinapakita niya lamang sa kanya. Lumapit si Abel upang suriin ito. Ang mga pahina ay may nakaukit na napakahalagang komplikadong mga formula ng mahika. Kahit nawasak na ang mga ito, hindi may kakaila ang mataas na antas ng pagkakagawa. Mabilis niyang binuklat ang mga pahina at napansin ding kakaibang pamilyar ang sulat kamay. Hanggang sa nakita niya ang inskripsyon, para sa aking mahal na kasama, Dodonna, na natili siyang nakapako. Isang bagyo ang sumiklab sa loob niya. Tinanong niya kung ito bang aklat ay isang relic na iniwan ng isa sa mga ninuno niya. Ngumiti si Noel at sinabi na nakuha ito ng kanyang ninuno mula sa isang mangkukulam na kanilang iginagalang ng labis. Tinanong niya kung naiintindihan niya ito. Nagbigay si Abel ng maikling sagot sa ibabaw. Sa loob, nararamdaman niya ang kabaligtaran ng katahimikan. Dahil ito ay isang aklat na kanyang sariling kamay ang sumulat, itinuro niya ang mga pahina at nagbigay ng isang magaspang na paliwanag tungkol sa nakasulat. Habang nagsasalita siya, tahimik niyang pinapanood ang reaksyon niya at ang mukha niya. Ang linya ng kanyang kilay at mata ay unti-unting nag-overlap sa isang mukha mula noon. Ngayon ay sigurado na siya. Si Noel ay isang inapo ni Dodonna, ang bayani ng tubig. Nakinig si Noel ng buong puso, ang dalisay na kasiyahan ay kumalat sa kanyang mukha. Hiningi niya sa kanya na sabihin pa ang mga lihim ng aklat, ngunit may plano na si Abel sa susunod na araw. Nakakita siya ng pagkakataon at nagmungkahi ng isang palitan. Kung papayagan niya siyang gamitin ang silid pananaliksikan, babalik siya sa kanyang libreng oras at magpapatuloy sa pagbasa ng grimoire kasama siya. Tanggap ni Noel ang mga kondisyon at ngumiti ng taos-puso sa tunay na kaligayahan. Kinabukasan, dumating sina Abel at Alisa sa Dragon Stables.
Isang boses ang bumati sa kanilang lahat ng may palabang galaw. Pagkatapos ay pumasok ang isang parada ng mga lalaking maayos na inaalagaan at amoy sariwang amoy, lahat ay napaatras. Ito ang walang kwentang palabas na parang idolo na nakatayo sa harap nila. Ito ay tila ang alamat na Dragon Riding Research Club. Hindi maikonekta ni Abel ang mga taong ito sa mga dragon sa kahit anong paraan. Noong araw, ang pag-aalaga sa mga dragon ay isang nakakapagod na gawain na nangangailangan ng pambihirang pasensya at lakas. Tumingin si Alisa na parang nagsusumamong, hindi niya alam na ganito pala ang magiging itsura ng club na ito. May isang babae ang nagtanong kung ano ang pinagkaiba ng club na ito sa katabi nito. Ibinili ng nakatatanda ng mas masaya na mas relax ito tungkol lamang sa pagpapasaya. Agad na naintindihan ni Abel at nakaramdam ng maliit na kilig ng pagtataka. Sa panahon na pinagmulan niya, ang mga dragon ay mahalaga at makapangyarihang yaman sa estratehiya. Tila pagkatapos ng 200 taon, tunay ngang umunlad ang mundo. Inanunsyo ng nakatatanda na magkasama silang sasakay, agad na naramdaman ni Abel na may mali. Lahat ng babae sa kwarto ay masigasig na nililigawan ng mga lalaki. Nagsimula nang tumubo ang sakit ng ulo, banal na nilalang, ginagamit bilang pampalipas ng oras sa panliligaw. Ang senior ay direktang lumapit kay Alisa at tinawag ang pangalan niya ng may mainit na sigla. Agad na tumakbo si Alisa sa likod ni Abel, sinabing may kasama na siya. Agad na tumutok ang tingin ng nakatatandang lalaki kay Abel, malamig at hindi masaya. Pinilit niyang pumasok sa pagitan nila at inimbitahan si Alisa na sumama sa kanya, ngunit niyakap ni Alisa ang braso ni Abel at iginiit na gusto niyang sumama sa kanya. Ngunit ngumiti ang senior at tinanggihan siya, sinabing delikado raw na may 2 baguhan sa isang dragon. Nasa mahirap na kalagayan si Alisa, ang mga mata niya ay puno ng nagkakagulong pagkadismaya. Nakikita ni Abel kung gaano niya gustong sumakay. Pinilit niyang kalimutan ng kanyang sariling hindi komportableng pakiramdam. Sinabi niya sa kanya na huwag masyadong mag-alala tungkol sa kanya na magpakasaya ng buong buo, pero ang pagpapakita niya ng pag-aalala ay nakainis kay Alisa. Lumayo siya, pumayag sa paanyaya ng senior ng may inis at tumigil na siyang tumingin sa kanya. Iniwan si Abel na tunay na naguguluhan, hindi maunawaan kung paano niya nasira ang loob niya. Pumasok siya sa stables ng dragon, agad siyang tinamaan ng malakas na pamilyar na amoy. Ang nakatatandang may pagmamalaki ay ipinakita ang kanyang paboritong dragon. Ang napakalaking katawan nito ay kamangha-mangha, napasinghap si Alisa sa tuwa at paghanga. Ito ang pinakamalaking dragon na nakita niya kailanman. Tahimik ding humanga si Abel. Napakaganda ng pagkakatubo ng dragon na ito. Sa kanyang panahon, tanging ang mga nasa pinakamataas na antas ng Maharlika ang maaaring magmay-ari ng isang halimaw na ganito kalaki. Tila pagkatapos ng 200 taon, malaki na ang naitulong ng kasanayan ng tao sa pagpapalaki ng mga dragon. Sinabi ng nakatatanda kay Abel na nasa kwarto sa pinakalikod ang kanyang dragon, pagkatapos ay dinala si Alisa upang mag-enjoy sa kanilang paglipad sa langit. Tumingin si Alisa pabalik sa kanya sandali bago sumunod. Ang iba pang mga bisita ay unti-unting umalis din. Tahimik na ang mga kulungan ng dragon at si Abel lang ang natira. Naglakad siya mag-isa papunta sa pinakalalim na bahagi ng gusali, handang makipagkita sa dragon na nakatalaga sa kanya. Bigla, isang boses sa kanyang likuran ang tumawag ng may kagyat. Pinayuhan siya na huwag nang lumapit pa sa kwarto na iyon sa kahit anong paraan dahil ang dragon sa loob, si Reinhardt, ay may espesyal na puot sa mga tao. Isang batang lalaki ang humingi ng paumanhin sa pagiging biglaan at ipinakilala ang sarili bilang isang junior handler na nagtatrabaho doon. Sabi ni Abel ay ayos lang at gusto niya lang makipagkita agad sa dragon. Binuksan ng batang lalaki ang pinto ng bahagya at sinabi na mas maipapakita ng personal na tanawin ang panganib kaysa sa salita. Nakita ni Abel ang isang dambuhalang pulang dragon, may mga peklat sa paligid ng mata na naglalabas ng mapagmataas na autoridad. Agad siyang nakaramdam ng paghanga. Napakagandang dragon ito. Siniwento ng batang lalaki na ang pangalan nito ay Reinhardt, higit 100 taong gulang na ito. Noong una ay isang kilalang dragon sa karera, ngunit matapos ang pagkamatay ng tagapag-alaga nito, tumanggi itong sumunod sa kahit sino. Karamihan sa mga tao ay pabor na alisin ito, ngunit matibay na tutol ang batang lalaki dahil iginagalang ito ng labis ng mga batang dragon, at ang presensya nito ay nakatutulong upang mapanatili ang katatagan ng stables. Naiintindihan agad ni Abel, tanging ang mga dragon ang iginagalang ang mga tunay na lakas. Para sa isang matandang dragon na mag-utos ng ganitong antas ng paghanga, hindi dapat maliitin ang kanyang kapangyarihan. Maaaring napagod na ito sa pagiging pinapatakbo ng mga hindi karapat-dapat at pinili nitong itago ang lakas nito. Tinawag ni Abel ang pangalan nito ng may tahimik na seryoso at iniabot ang kamay, pinapatingin si Reinhardt sa kanya. Nabahala ang batang lalaki sa nakita at agad na pinigilan ng tila isang mapanirang kilos. Sinabihan siya ni Abel na manatiling nakatayo at huwag magsalita. Itinaas ni Reinhardt ang kanyang mapagmalaking ulo, ang mga mata ay kumikislap ng isang mapanuring liwanag. Tinignan ni Abel ang walang salitang pakiusap sa mga mata nito at tanong kung nais nitong lumipad. Inipon niya ang isang pinal na bola ng purong mahika sa palad niya at ipinakita ito sa malaking dragon upang makita. Pumikit si Reinhardt at tumingin sandali. Unti-unting bumaba ito at ang gawaing ito ng pagsuko ay nag-iwan sa bata ng walang masabi. Maingat na sinabi ni Abel na maaari nitong isaalang-alang ang pagbibigay ng pagkakataon sa taong nasa harap nito. Tumingin si Reinhardt sa batang lalaki at sa isang saglit parang lumambat ang tingin nito. Nadama ang bata sa damdaming nararamdaman at nagtanong ng nagmamadali kung sino si Abel.
Sabi lang ni Abel na isa siyang estudyante at hiniram niya si Reinhardt. Sa lambak, ilang lumilipad na dragon ang nagdadala ng mga estudyante sa isang maaliwalas na paglipad. Dinala ng nakatatanda si Alisa sa isang tahimik na bahagi ng damuhan upang maglanding. Tumingin sa ibaba sa kabisera ng hari at sa akademya na lumiliit sa ibaba, nabighani si Alisa. Naisip niya na sana ay narito si Abel sa tabi niya. Inabot siya ng senior ng isang tasa ng tsaa na may ngiti na may bahagyang nakatagong bagay sa ilalim nito. Hindi siya nagduda, nagpasalamat, at uminom. Ngunit bigla siyang niyakap ng nakatatandang lalaki mula sa likod. Nagulat siya at naitabla ang tasa ng tsaang baso. Mabilis niyang tinanong ng matalim kung ano sa palagay niya ang ginagawa niya at pinagsampal siya ng mariin, naglalagablab ang galit sa kanyang dibdib. Ngunit may lakas ng loob ang nakatatandang magbeleng ng sisi sa kanya, sinasabing may masama siyang balak mula pa sa simula. Ginamit niya ang maruming salita upang husgahan ang relasyon niya kay Abel. Galit ni Alisa ay sumabog ng husto. Tinawag niya ang kanyang mahika na handang lumaban, ngunit isang marahas na alon ng pagkahilo ang bumagsak sa kanya. Bumagsak siya nang walang magawa sa lupa at agad na naintindihan na nilason ng tsaa. Ipinagyabang ng nakatatanda ang kanyang mahusay na marka sa pag-aaral ng potion ng may pagmamalaki. Tumingin siya sa kanya, hindi na makakilos at ngumiti ng may pagmamalaki. Tanging nakahiga na lang si Alisa habang papalapit siya. Sa mismong sandaling iyon, nasa ibabaw na si Abel ng lambak sakay ni Reinhardt. Sinuri niya ang lambak sa ibaba, ngunit napansin niyang karamihan sa mga estudyante ay abala sa kanilang sariling mga romantikong gawain. His gaze swept across a patch of grass and stopped cold. The senior was closing in on Alisa, who lay there struggling with no strength to resist. Naghihikbi ang mukha ni Alisa habang tinatawag niya ang pangalan ni Abel ng buong puso. Tumawa ng mapanlait ang senior na ang dragon na ipinahiram niya kay Abel ang pinaka hindi mapigilan sa lahat ng kabayo. Sinabi niyang malamang na ang isang lalaking may mababang tingin sa sarili ay nasa ilalim na ng lupa ngayon. Nagsigaw si Alisa sa kanya ng buong puso, tinatawag siyang kung ano talaga siya. Sinabihan siya ng nakatatandang gamitin ng mas cute na boses. Hindi nagatubiling abutin ang kanyang kamay. Hinamon niya siyang maging mabuting bata at sumunod. Lubos siyang natakot. Maaari lamang siyang paulit-ulit na tawagin ang pangalan ni Abel. Sa sandaling iyon, isang kamay ang humawak sa senior sa buhok. Malamig na malamig ang boses ni Abel nang itanong kung ito ba ay paglabag sa mga patakaran ng akademya. Tumingin si Alisa sa kanya at sa wakas ay bumagsak ang mga luha na matagal niyang pinipigil, ang sakit at takot na nananatili ay sumabog. Nagpumiglas ang nakatatanda sa takot. Sinabi ni Abel ng diretso na ang ginawa niya ay pang-aabuso. Sinubukan ng nakatatanda na palabasin na hindi ito totoo, kabog na kabog ang dibdib niya. Itinuro niya si Alisa, sinabing gusto rin niya ito, ngunit walang pagdududa na ipinagtanggol ni Abel siya. Hindi niya kailanman ibababa ang sarili sa isang tulad niya. Ang mga salitang iyon ay bumuska sa dilim tulad ng isang tibak ng liwanag at sa wakas ay pamatak ang kanyang mga luha. Napahiya at galit na galit, inalis ng nakatatandang lalaki ang kanyang gamit na pang-espesyal at sumigaw ng mga sumpa. Nagalit siya na susunugin niya silang dalawa hanggang maging abo. Isang naglalagablab na apoy ang dumaan papunta sa kanila, ngunit walang kahirap-hirap na tinanggihan ito ng malapad na pakpak ni Reinhardt. Lumipad ng magaan si Abel pataas, pinapalakas si Reinhardt gamit ang isang spell pang depensa. Sumabog si Reinhardt sa enerhiya at isang hampas ng kanyang mga pakpak ang Psalm Iris sa lahat ng atake ng sabay-sabay. Pumunta si Abel sa likod ng senior na parang multo. Napalingon ng senior sa takot, ngunit nakatali na ang kamay niya sa bakal na hawak ni Abel. Isang maikling dasal ang sinundan nito. Ang mga rune sa kahabaan ng baril ng mahiwagang kasangkapan ay naging madilim at patay. Sinubukan ng nakatatanda na paandarin ang baril, ngunit walang silbi. Sa desperadong galit, tinawag niya ang kanyang sariling lumilipad na dragon at inutusan itong atakihin. Ang dragon na tinatawag na banal na liwanag ay nag-atubili sandali bago bumangon ng may pag-aatubili. Sa paghahanda nitong bumagsak, pinatigil ni Reinhardt ang isang napakalaking paa nito sa isang malakas na pagtapak. Ang isang di nakikitang kapangyarihan ng dragon ay kumalat mula rito, nagpapatigil sa parehong nakatatanda at sa kanyang dragon sa kanilang lugar. Pagkatapos ay sumunod ang isang mas kahanga-hangang tanawin. Umalis si Reinhardt ng kusa, ipinakalat ang kanyang malalaking pakpak. Pinapalibutan niya ito ng proteksyon habang niyayakap si Abel ng mahigpit sa ilalim. Ang babala at karangalan sa kanyang tingin ay nagtanggal sa banal na liwanag ng lahat ng lakas ng loob na makipaglaban. Mismo ang dragon ang bumaling sa sariling target at niyakap ang sariling naguguluhan at umiiyak na guro. Lumipad ito nang hindi tumitingin pabalik, tumakas sa kalangitan ng walang pakialam sa mga sigaw ng nakatatandang nagwawala. Nawala na ang panganib. Hindi na mapigilan ni Alisa ang sarili at niyakap si Abel. Sa pagbabalik, umupo siya sa likod ni Reinhardt at muling ngumiti. Tahimik na huminga si Abel nang may pag-alaala, natutuwa na hindi pinayagan ng masamang alaala na tumubo sa kanya. Ginamit niya ang pagkakataon upang silipin kung may iba pang mga masasamang loob pa rin doon. Biglang siyang sumigaw si Alisa sa kanyang tainga, sana tumigil na lang ang oras dito mismo. Ngunit ang isipan ni Abel ay lumipad sa ibang lugar, tunay na nag-iisip tungkol sa mahika ng oras. Habang nakasandal sa kanyang balikat si Alisa at unti-unting nakatulog, bumulong siya nang walang iniisip na tunay na gwapo talaga siya. Hindi niya ito narinig at hiniling niyang ulitin niya, ngunit tumugon lamang ito ng tahimik na nahihiya.